Isang munting batang babae ang nabuhay sa paghuhukay sa basurahan. Pero isang araw, may natuklasan siyang isang milyonaryong malubhang sugatan, itinapon doon na parang wala lang. Ang nag-iisang sandaling iyon ang magpapabago ng direksyon ng buong buhay niya. Pero bago tayo mag-umpisa, sabihin ninyo sa comments kung saan kayo nanonood. At kung gusto ninyo ang mga kwentong ganito, pindutin ang subscribe para hindi ninyo ma-miss ang susunod. Bumubuhos ang init ng hapon sa walang katapusang burol ng basura. Si Ismaela Torres, 8 taong gulang pa lamang, ay dahan-dahang gumagalaw sa tambakan. Maliit at nakayapak ang mga paa niya, tumigas na sa dumi at init. Maingat siyang humahakbang sa pagitan ng mga matutulis na bubog at mga baluktot na kalawanging bakal. Naghahanap ng kahit anong maibebenta, kahit anong may halaga pa, kahit anong pwedeng kumislap ng bahagya sa ilalim ng mapusyaw na liwanag. Matapang at mabigat ang amoy sa paligid niya, isang matalas na halo ng usok, nabubulok na basura at panis na pagkain. Para sa karamihan, hindi ito matiis, pero para kay Ismaela, normal lang, parang simpleng paghinga. Hindi niya iniisip ang laruan, laro o pag-arte-arte ng bata. Iisa lang ang laman ng isip niya, makakuha ng sapat na piso para sa gamot ng lola niyang si Teresita. Kagabi, sobrang lakas ng ubo at hingal ni Teresita na naririnig ni Ismaela ang takot sa bawat paghinga. Hindi iyon mawala sa isip ng bata buong araw. Naglalakad siya nang may kakaibang halo ng pag-asa at pag-aalala. Bawat bagong hakbang ay maaaring magdala sa kanya ng isang bagay na kapaki-pakinabang. Pero alam din niyang pag lumubog ang araw, nag-iiba ang tambakan. Ang dilim ay nangangahulugang gulo, panganib mula sa mas matatandang namumulot, mula sa mga gang, mula sa mga taong walang pakialam kung may batang masaktan. Maaga niyang natutunan na hindi ligtas mag-isa sa gabi, tapos bigla na lang may natapakan siyang kakaiba. Hindi ito matigas na parang bakal at hindi rin plastik o papel. Kakaiba, medyo matigas at malambot ng sabay. Yumuko siya at biglang bumagsak ang tiyan niya sa kaba. Hindi pala yun bagay, tao yun. Isang lalaki ang nakahandusay sa gitna ng basura. Nakasuot siya ng Amerikana at pantalon na pangsuit. Kahit nababalot ng dumi, halatang mamahalin at maayos ang pagkakagawa. Sobrang hindi bagay sa lugar na ito. Hindi siya gumagalaw. Maitim sa uling ang mukha niya at sa gilid ng ulo malapit sa sentido may malinaw na sugat. Sa sandaling iyon, parang taong nahulog mula sa ibang mundo. Parang anghel na itinapon mula sa mayamang langit o isang makapangyarihang lalaki na ibinagsak sa pinakamababang lugar sa mundo. Natigilan si Ismaela, gusto ng katawan niyang tumakbo. Ang estranghero sa tambakan ay maaaring panganib, pero may isa pang bahagi sa kanya, isang bagay na itinanim ng lola niya sa puso niya na hindi siya hinayaang iwan ng lalaki. Palaging sinasabi ni Teresita na kahit gaano kalupit ang buhay, hindi dapat tumigil ang kabaitan. Lumunok si Ismaela, lumuhod at suminghap ng malalim. Nanginginig ang mga daliri niya habang dahan-dahang hinawakan ang leeg ng lalaki, naghahanap ng pulso. Sa isang mahaba at nakakatakot na segundo, wala siyang maramdaman. Tapos biglang may lumabas na magaspang at masakit na tunog sa dibdib ng lalaki. Umungol siya parang taong naiipit sa mabigat na bagay, nabiyak ang katahimikan ng tambakan at doon niya nalaman na buhay pa ito. Nang yumuko siya ng mas malapit, may napansin pa siya, isang makinang naginto sa pulso ng lalaki, isang relos, mabigat, makintab at napakamahal, halos nakakainsulto tingnan sa gitna ng kahirapan. Alam ni Ismaela ang ibig sabihin noon. Kapag nakita iyon ng ibang namumulot, hindi lang nila kukunin. At kung maabutan ng mga gang ang isang walang kalaban-labang lalaking may suot na ganito kahalaga, pwede nila siyang patayin bago pa siya makapagsalita. "Sir, gising po. Hindi kayo pwedeng manatili rito." Bulong niya. Maliit pero puno ng pagmamadali ang boses.
Marahan niyang inalog ang balikat ng lalaki, pero nakapikit pa rin ito. Naglilibot ang mga mata niya sa takot. Wala pang tao sa abot tanaw, pero ramdam niyang mabilis na uubos ang oras. Palubog na ang araw. Papalapit na ang gabi. Sinubukan niyang hilahin ng lalaki kahit ilang pulgada lang. Pero sobrang bigat nito para sa payat niyang mga braso. Para siyang batong nakabaon sa lupa. Hinalukay niya ang luma niyang backpack at nakakita ng kalahating bote ng tubig. Mahalaga ang tubig sa tambakan, lalo na sa mainit na araw. Karaniwan, tinitipid niya ang bawat patak. Pero ngayon, ibinuhos niya pa rin, pinatak ang kaunti sa tuyong labi ng lalaki. Halos agad kumibot ang mga talukap ng lalaki. Dahan-dahan niyang binuksan ang mga mata niya. Maputla at malabo ang tingin, puno ng pagkalito. Sinubukan niyang iangat ang ulo, pero sa sakit ay bumagsak ulit siya sa basura. "Saan? Nasaan ako?" ungol niya. Magaspang ang boses niya, parang papel de liha. Nanatili si Ismaela sa tabi niya, kalmado sa paraang hindi pang 8 taong gulang. Inalok niya ulit ng tubig at nagsalita ng banayad na parabang kabaitan lang ang pwedeng magpatatag sa lalaki. "Nasa tambakan po kayo malapit sa amin," sabi niya, "at kailangan na kayong umalis dito kung gusto ninyong mabuhay." Kumislap ulit ang mga mata ng lalaki at tumitig sa kanya na parang hindi niya maunawaan. Hindi lang ito gulat. May pagkawalang laman ang mukha niya. Parang nabura ang isip niya. Itinaas niya ang nanginginig na kamay at hinaplos ang ulo. Naramdaman ang natuyong dugo, maingat na siniyasat ang sugat. Nang tumingin siya ulit kay Ismaela, naghalo ang takot at pasasalamat sa mukha niya. "Wala akong naalala," amin niya. "Hindi ko alam ang pangalan ko. Hindi ko alam kung paano ako napunta sa kakilakilabot na lugar na to." Bumilis ang paghinga niya habang sumisikat ang panik. Huminga ng malalim si Ismaela. Ramdam niya ang bigat ng nangyari. Tapos na ang paghahanap niya ng mapagbebentahan. Nag-iba ang araw niya sa isang mas malaking bagay. "Hindi muna mahalaga yon ngayon," mariin niyang sabi. "Ang mahalaga, kapag nanatili kayo rito, mamamatay kayo. Kailangan niyong tumayo." Hinawakan niya ang braso ng lalaki at sinubukang tulungan itong umupo. Napangiwi ito at nanginginig, pero may kung anong lakas sa boses ni Ismaela na nagtulak sa kanya. Nilabanan niya ang sakit tulad ng isang taong alam na nakasalalay ang buhay niya. Sa wakas, nakatayo rin siya, ngunit pasuray-suray, halos bumagsak. Sumilong si Ismaela sa ilalim ng braso nito para masandalan siya sa maliit niyang balikat. Siya ang naging sandalan nito, ang munting tungkod na tao. Hakbang-hakbang nilang tinahak ang makikitid na daan sa basura. Mabagal at masakit para sa lalaki ang bawat hakbang at nakakapagod para kay Ismaela, pero nagpatuloy sila. Humahaba ang mga anino sa paligid nila, gumagapang sa tambakan na parang mga daliring maitim na gustong ibalik sila. Inakay ni Ismaela ang lalaki papalayo sa pangunahing mga daan. Alam niya ang mga lihim na ruta, maliliit na lagusang natutunan niya sa mga taon niyang pag-iikot sa tambakan, mga daang umiiwas sa mga lugar kung saan madalas nakatambay ang malulupit na tao. Ang tanging tunog ay ang hirap na paghinga ng lalaki at ang kaluskos ng basura sa ilalim ng mga paa nila. Makalipas ang ilang sandali, mahina at nanginginig ang boses ng lalaki. "Ano pangalan mo, maliit?" tanong niya, na para bang kailangan niya ng isang bagay na totoo para kumapit sa realidad. "Ismaela," sagot niya habang patuloy na nagmamasid sa daan. Hindi siya bumabagal. "Salamat, Ismaela," bulong niya. Puno ng damdamin ang salita niya. Alam niyang ang buhay niya ngayon ay nasa kamay ng marupok na batang hindi niya kilala. Hindi sumagot si Ismaela. Iisa lang ang iniisip niya, mailigtas siya. Ang pinakamalapit na ligtas na lugar na alam niya ay ang bahay nila.
Pero natatakot siya sa magiging reaksyon ng lola niya kapag may dinala siyang estranghero mula sa tambakan. Sa wakas, narating nila ang gilid ng tambakan. Sa malayo, nagsisimulang kumislap ang mga ilaw ng lungsod. Maliwanag pero napakalayo, parang mga bituin sa langit na para sa ibang tao. Tumigil sandali ang lalaki at tinitigan ang punit niyang damit, tapos ang gintong relos sa pulso niya na para bang ebidensya iyon ng buhay na hindi niya maalala. Sa tingin mo ba masama akong tao? Bigla niyang tanong. Paano kung may ginawa akong masama tapos nakalimutan ko? Nanginginig ang boses niya sa takot. Humarap si Ismaela. Sinalubong niya ang berde at litong mga mata nito at tumiling ng walang pag-aalinlangan. Ang masasamang tao, hindi ganyan tumingin na takot. Simple niyang sabi, natataranta kayo. Ibig sabihin marahil mabuti kayong tao na may problema lang. At sa sinabi niyang iyon, inakay niya pa rin ang lalaki papunta sa maalikabok na kalsada lampas sa tambakan, papunta sa maliliit na bahay na gawa sa kahoy at yero, at papunta sa susunod na bahagi ng kwentong hindi pa nila kayang isipin. Nagsimulang tumahol ang mga aso habang naglalakad silang dalawa, at may ilang kurtina ring bahagyang gumalaw habang sumisilip ang mga kapitbahay, curious sa kakaibang tanawin. Binilisan ni Ismaela ang lakad, lalo pang bumibigat ang sandalan ng lalaki sa kanya at sa bawat hakbang ay mas ramdam niya ang bigat nito sa maliit niyang balikat, pero ayaw niyang hayaan itong bumagsak. Alam na niya na hindi magugustuhan ni Lola Teresita ang lahat ng ito. Mapanganib ang mag-uwi ng estranghero, lalo na't ang estrangherong iyon ay pwedeng magdala ng problema. Pero wala nang ibang naiisip si Ismaela. Sobrang hirap sila para maging bukas palad sa pera o pagkain, pero kapit pa rin sila sa kanilang simpleng kabaitan. Sa wakas, narating nila ang munting bahay sa dulo ng masikip na eskinita na dead end. May malambot at mainit na liwanag na sumisilip sa mga siwang ng lumang pintuang kahoy. Tahimik na binuksan ni Ismaela ang pinto at nagsalita ng mahina, maingat na hindi magulat ang may sakit niyang lola. Lola, ako to, may nakita po akong kailangan ng tulong, sabi niya habang iniaakay ang lalaki papasok. Nakaupo si Teresita sa kupas na silya, marahang nagkukumpuni ng damit. Pag-angat niya ng ulo, lumaki ang mata niya sa gulat at pag-aalala. Ismaela, anong ginawa mo? Sigaw niya, tumatayo ng hirap at lumalapit sa kanila sa mga hakbang na steady pero pagod. Halos wala ng lakas, bumagsak ang lalaki sa maliit at luma ng sofa na halos sumasakop sa main room. Matalim na sinuri ni Teresita ang itsura nito. Kahit may bahid at punit, halatang dekalidad ang suit at ang gintong relo sa pulso ay sobrang mamahalin para sa mundo nila. Sino siya at bakit mo dinala rito? Tanong niya ng mahigpit kahit umaabot na ang kamay niya para kumuha ng malinis na basahan. Nakita ko po siya sa tambakan, Lola. Paliwanag ni Ismaela, parang nakikiusap ang boses. Sugatan siya at wala siyang maalala. Hindi natin siya pwedeng iwan doon para mamatay. Marahang huminga si Teresita, nahahati sa pagitan ng pag-iingat na nagligtas sa kanila at ng habag na lagi niyang itinuro kay Ismaela. Wala na nga tayong sapat para sa atin, reklamo niya. Tapos magdadala ka pa ng isa pang bibig na pakakainin. Pero kahit nagrereklamo siya, naglalagay na rin siya ng kaldero sa munting kalan para magpainit ng tubig. Lumuhod siya sa tabi ng estranghero at sinimulang linisin ang sugat sa ulo nito ng dahan-dahan at sanay, gaya ng taong buong buhay nang nag-aalaga ng iba. Paminsan-minsan ay napapangiwi ang lalaki, pero nananatili siyang tahimik, tinitingnan ang dalawang babae ng may taimtim na pasasalamat. Maam, mahina niyang sabi, pag naalala ko na kung sino ako, babayaran ko kayo. Ipinapangako ko. Naglabas ng maikling tuyong tawa si Teresita nang hindi humihinto sa ginagawa.
Ang pangako ng mayayamang lalaki, walang nabibili dito, sagot niya. At alinman sa napakayaman mo o may kinalaman ka sa delikadong gulo. Nakaupo si Ismaela na nakatukod ang mga binti malapit sa paanan ng lalaki, lantaran itong pinag-aaralan. Paulit-ulit niyang iniisip kung anong klaseng buhay ang mayroon ito bago napadpad sa tambak na tinatawag niyang tahanan. Lubusang bumaba ang gabi sa kanilang lugar. Nababalot sa dilim at katahimikan ng maliit na bahay, nababasag lang ng hangin na umaalog sa bubong na yero. Tinitigan ng lalaki ang sariling mga kamay. Makinis ang mga ito, malambot, walang kalyo, malayo sa magagaspang na daliri ni Teresita o sa maliliit, pero sanay magtrabahong kamay ni Ismaela. Pakiramdam niya, hindi siya bagay sa sarili niyang katawan, parang estrangherong suot ang balat ng ibang tao. Gutom ka ba? Tanong ni Teresita, sinasalubong ang pagod niyang tingin, bahagya siyang tumango. Doon lang niya napansin kung gaano kasakit ang tiyan niya sa gutom na parang matagal na siyang hindi kumakain. Naglabas si Teresita ng 3 plato. Bawat isa'y may kaunting beans at 2 pirasong lutong tortilla. Tahimik niyang inilagay ang pinakamalaki at pinakamagandang bahagi sa harap ng lalaki. Kumain sila ng walang imik. Hindi awkward ang katahimikan, pero mabigat, puno ng katotohanang kapos ang pagkain. Dahan-dahang kumain ang lalaki, halos may paggalang na parabang napakahalaga ng bawat subo. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung ano ang gutom at gaano kahalaga ang simpleng pagkain. Pagkatapos nilang kumain, sinabi ni Teresita na pwede siyang matulog sa sofa. Binigyan niya ito ng lumang kumot na bagong labapa, may bahagyang amoy ng sabon. Bukas natin pag-uusapan kung anong gagawin sa'yo, sabi niya habang pinapatay ang lampara. Pero ngayong gabi, ligtas ka rito. Nagpa-good night si Ismaela na may mahiyain at maingat na ngiti. Pagkatapos ay dumulas siya papunta sa likod ng kurtina na naghihiwalay sa maliit niyang higaan mula sa sala. Pumunta rin si Teresita sa pwesto niya at maya-maya'y mag-isa na ang lalaki sa dilim, nakikinig sa munting paghinga ng bahay at sa mga tunog sa labas. Sinubukan niyang halukayin ang isip niya para sa kahit ano. Pangalan, tahanan, alaala, mukha. Pero ang nahanap niya lang ay isang nakakatakot na kawalan, parang kuwartong walang ilaw. Hinawakan niya ulit ang relos, umaasang may maibibigay itong pahiwatig. Napindot ng hindi sinasadya ng daliri niya ang isang maliit na button sa gilid at biglang tumunog ang malambot na boses ng babae mula rito. Para kay Ricardo, buong pagmamahal, Mariana. Tumama sa kanya ang salitang Ricardo na parang alingaw-ngaw, parang pamilyar kahit hindi niya maipaliwanag. Pero ang pangalang Mariana ay gumising ng mas malalim na bagay. Isang damdaming kalahating init, kalahating kirot. Ricardo ba ang pangalan niya? At sino si Mariana? Kung mahal na mahal siya nito, bakit siya itinapon sa tambakan na parang walang halaga ang buhay niya? Umiikot ang mga tanong sa ulo niya nang walang tigil, kaya hindi siya makatulog kahit wasak na sa pagod ang katawan niya. Sumulyap siya sa kurtina kung saan natutulog si Ismaela at sa sulok kung saan nagpapahinga si Teresita. Kakaiba, pero parang nakatali na ang loob niya sa kanila. Mga estranghero sila, pero iniligtas siya ng walang hinihinging bayad o patunay. Sa sandaling iyon, tahimik siyang nangako sa sarili. Kung sino man talaga siya, hinding-hindi siya magdadala ng kapahamakan sa 2 babaeng ito. Sa halip, hahanap siya ng paraan para masuklian ang ibinigay nilang ikalawang buhay sa kanya. Sa isip na yon ang lalaki na ngayoy naniniwalang Ricardo ang pangalan niya ay tuluyang nakatulog. Sa labas, nagniningning ang buwan sa ibabaw ng tambakang halos naging libingan niya at siya ring lugar kung saan nagsimula ang bago niyang buhay.
Pagsikat ng umaga, sumingit ang maninipis na sinag ng araw sa mga siwang ng kahoy na pader at ginising si Ricardo. Pagmulat niya, matindi ang kalituhan niya. Sa ilang segundo, hindi niya alam kung nasaan siya. Pagkatapos ay bumalik ang sakit sa katawan niya at naalala niya ang lahat. Pakiramdam niya bugbog at masakit ang buong katawan, parang nabangga ng truck. Dahan-dahan siyang umupo sa sofa. Gising na si Teresita, abala sa munting kusina. Nagtitimpla siya ng kape at ang amoy nito'y malakas at makalupa. May bahagyang halong kanela. Lumabas si Ismaela ilang sandali pa, magulo ang buhok sa tulog, pero puno ng enerhiyang parang imposible sa ganitong kahirap na buhay. Magandang umaga, Ricardo. Gaano niyang sabi, sinusubok ang pangalang natuklasan nito kagabi na tila normal na agad. Lumapit si Teresita na may hawak na mainit na tasa. Mahirap basahin ang mukha niya, may guhit ng edad, pag-iingat at pag-aaruga sabay-sabay. Ricardo pala ang pangalan mo, sabi niya. Ibinibigay ang kape sa paraang magaspang pero may lambing. Siguro nga po, ma'am. Yun ang pangalan na sinabi ng relos, sagot niya. Medyo nahihiyang umasa sa isang recording para malaman kung sino siya. Tumango si Teresita, saka umupo sa tapat niya at nag-cross ng mga braso, seryoso ang muka. Makinig ka, Ricardo. Hindi ka namin pwedeng itago rito ng matagal. Pinag-uusapan ka na ng mga tao at hindi ko hahayaan na malagay sa panganib ang apo ko. Agad na naintindihan ni Ricardo, nakaramdam siya ng hiya dahil nagdadala siya ng problema sa bahay na kapos na nga. Tama kayo, Teresita, susubukan kong umalis ngayong araw. Kailangan ko lang malaman kung paano makarating sa sentro ng lungsod, sabi niya habang pinipilit tumayo. Pero pagkatayo niya, umikot ang paningin niya. Tinamaan siya ng matinding hilo at napaupo ulit siya sa sofa. Umiikot ang lahat na parang mabilis na karusel. Nag-click si Teresita gamit ang dila at lumapit. Ipinatong niya ang malamig na kamay sa noo ni Ricardo at agad niyang nakuha ang sitwasyon. Parang isang ina o nurse na sanay mag-alaga. Hindi ka pwedeng umalis ng ganyan. Mahina ka at yung sugat sa ulo mo pwedeng maimpeksyon kapag naglakad-lakad ka sa labas. Tumingin si Ismaela sa lola niya ng malaki at nakikiusap ang mga mata. Alam niyang ang tapang ng salita ni Teresita ay takot lang dahil sa loob-loob niya hindi niya kayang iwan ang isang taong walang laban. Pwede siyang manatili at tumulong sa atin, Lola. Mabilis na sabi ni Ismaela, nag-iisip na ng paraan. Pwede siyang magtrabaho sa bahay o sa hardin para may kapalit ang pagkain niya. Tumingin si Ricardo sa makinis niyang mga kamay saka sa dalawang babae. May tahimik na lakas na umangat sa loob niya, mas matibay pa kaysa sa sakit. Gagawin ko ang kahit ano na kailangan ninyo, sabi niya ng buong paninindigan. Ayokong maging pabigat, turuan ninyo ako kung anong dapat gawin at gagawin ko. Matagal siyang tinitigan ni Teresita, sinusukat ang katapatan sa berde niyang mga mata. Sa huli, napabuntong hininga siya, yung buntong hininga ng pagsuko. Sige, pwede kang manatili ng ilang araw pa, pero magtatrabaho ka kapalit ng pagkain mo, mariin niyang sabi. Itinuturo ang maliit na patio sa likod ng bahay. Nang araw na iyon, may natutunan si Ricardo na hindi niya pa kailanman nalaman. Ang pagiging mahirap ay hindi lang kalagayan. Ito ay walang tigil na pagod at trabaho. Bawat oras ay laban para mabuhay kahit kulang ang lahat. Unang gawain niya ang mag-igib ng tubig mula sa balon. Akala niya madali lang, pero ilang minuto pa lang nanginginig na ang mga braso niya. Sumasakit ang mga kamay niya at parang nasusunog ang balikat niya sa hapdi. Mahinang tumawa si Ismaela, hindi para kutyain siya, kundi dahil nakikita niya ang kakulitan at halos pagiging cute ng pagkamanhid ni Ricardo. Ipinakita niya kung paano hawakan ang lubid para hindi maghiwa sa palad at kung paano bumuhat gamit ang binti para hindi sumakit ang likod.
Kahit masakit, nakaramdam si Ricardo ng kakaibang pride nang sa wakas ay umangat ang timba na puno. Para sa kanya, iyon ang unang tunay na tagumpay na nakita at nahawakan niya. Nang hapon ding iyon, habang nagpapahinga si Teresita, dinala ni Ismaela si Ricardo sa munting hardin sa likod ng bahay. Maliit lang na piraso ng lupa iyon, pero para sa kanila, iyon ay buhay. Tinuruan siya ni Ismaela kung paano makilala ang damo sa gulay, na para bang may sariling ugali ang bawat halaman. Ito, Mint, masigla niyang sabi, nakakatulong yan kapag masakit ang tiyan. At yan naman kamatis, pero hindi pa hinog, berde pa. Mabuti at taimtim na nakinig si Ricardo, totoong naaakit sa sinasabi ng bata. Ang alam ni Ismaela ay kaalamang hindi niya nakita sa mga silid-aralan o libro. Karunungang hinubog ng pag-survive at pagmamahal. Nahuli niyang iniisip kung nagkaroon ba siya ng sariling anak noon o kung may naibahagi na ba siyang payapang sandali tulad nito sa ibang tao. Pero tuwing sinusubukan niyang abutin ang alaala, nananatiling sarado ang isip niya parang pintong walang susi. Pagdating ng gabi, umupo silang tatlo sa nanginginig na mesa sa kusina at nag-usap ng mahina na para bang mas madaling magsabi ng totoo kapag madilim. Wala ka pa ring naaalala tungkol sa pamilya mo? Tanong ni Teresita habang pinapanood siyang kumain nang may gutom na pati siya'y nagulat. Wala pa akong malinaw na alaala, amin ni Ricardo. Mga pakiramdam lang, takot, parang may tinatakbuhan akong masama, isang bagay na madilim. Lumambot ang mukha ni Teresita sa pagod na lungkot. Minsan ang paglimot ay regalo, sabi niya, kayang durugin ng nakaraan ng tao. Sumingit agad si Ismaela, puno ng pag-asa ang boses, pero may naghahanap siguro sa kanya, may nagmamahal sa kanya, gaya ni Mariana. Nang marinig ang pangalang Mariana, parang may malamig na alon na dumaan sa katawan ni Ricardo. Naramdaman niya ang paghila ng pananabik at ang biglang pag-iwas na hindi niya maipaliwanag. Parang ang pangalan ay may tamis at panganib sa iisang hininga. Sino siya? Pabulong niyang tanong, iniikot ang relos sa mga kamay. May bahagi sa kanyang gustong ibenta iyon para matulungan sila, pero pinigilan siya ni Ismaela kanina pa. Huwag mo muna ibenta, mariin niyang sabi nun. Iyan lang ang nag-uugnay sa iyo sa dating buhay mo. Kapag binitawan mo yan, baka pagsisihan mo habang buhay. Hinangaan ni Ricardo ang linaw ng isip niya. Nakakakita si Ismaela lampas sa gutom ng ngayon, habang siya ay nalulunod pa rin sa pagkawala ng nakaraan. Baka si Mariana ang dahilan kung bakit ako napunta sa tambakan, mahina niyang sabi. Tahimik ang mesa at ang katahimikan ay mabigat, parang batong inihulog sa tubig. Kinabukasan, may kapitbahay na dumaan. Tinitigan si Ricardo ng babae nang makitid at mapagduda ang mga mata. Tapos lumapit kay Teresita at may ibinulong bago, mabilis na umalis. Pagkasara ng pinto, humarap si Teresita kay Ricardo. Maputla at tensyonado ang mukha niya. Sabi nila may ilang lalaking nagtatanong-tanong tungkol sa nawawalang tao sa susunod na barangay, sabi niya. Parang nagyelo ang dibdib ni Ricardo. Ang malabong takot sa loob niya ay biglang naging solid at totoo, parang aninong biglang lumabas sa liwanag. Dapat ba akong lumapit sa kanila? Tanong niya, kahit ang bawat hibla ng katawan niya ay sumisigaw ng huwag. Baka pamilya ko yon na naghahanap sa akin. Agad umiling si Teresita. Kung pamilya sila, sa pulis sila lalapit, matalim niyang sabi. Hindi sila maghahalughog ng eskinita na parang nangangaso. Kaya nagkasundo sila na hindi lalabas si Ricardo sa araw. Magtatago siya sa patio o sa loob ng bahay hanggang malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Dahil napilitan siyang manatili sa loob, napansin niya ang mga bagay na hindi niya napapansin noon. Pinanood niya kung paano mag-alagaan si Ismaela at Teresita.
Nakita niyang pinapaalala ni Ismaela sa lola niya ang gamot, tinutulungan itong umupo at binubulungan ng pag-aliw kapag lumalala ang hingal. Nakita rin niyang isinusuko ni Teresita ang sarili niyang pagkain para mas marami pang makain si Ismaela. Oo, kahirapan niyon, pero sa loob ng kahirapan ay may debosyon. Isang uri ng yaman na hinala ni Ricardo na hindi niya tunay na naranasan noon. Isang hapon, hindi na niya napigilan. "Mga milyonaryo kayo at hindi ninyo lang alam," mahina niyang sabi. Napahalakhak si Ismaela. "Ang mga milyonaryo may pulat kotse, tayo may butas sa bubong," sagot niya habang tumatawa. Pero umiling si Ricardo seryoso. "Mayroon kayong hindi kayang bilhin ng pera. Talagang mayroon kayo ng isa't isa." Tumingin si Teresita mula sa upuan at sa unang pagkakataon nakita ni Ricardo ang totoong ngiti na lumusot sa matigas nitong anyo. "Mabilis kang natututo, Ricardo," sabi niya, nagugulat at natutuwa, lalo na para sa lalaking nakalimot ng lahat. Nang gabing iyon, mas payapa ang tulog ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, hindi niya naramdaman na isa siyang hindi kanais-nais na bisita. Parang may lugar siya roon ngayon, parang tagapangalagang may utang na loob. Pero hindi rin malinis ang tulog niya. May mga putol-putol siyang panaginip. Isang opisina na may salaming pader, maiinit na boses, may sumisigaw ng pangalan niya at isang tasa ng mapait na bagay sa dila niya. Nagising siya, na pawis, hinihingal at may isang salita na nakabitin sa isip niya na parang usok. "Rogelio?" Nasa dulo ng dila niya ang pangalan at kasabay nito ang matalim na kirot ng pagtataksil na hindi niya mailagay kung saan nanggaling. Nanginginig, bumangon siya para uminom ng tubig at tumayo sa bintana, nakatitig sa madilim at walang laman na kalsada. Pilit inuunawa ang nakaraan na nagsisimula ng bumalik, pira-piraso, pero mapilit. Naintindihan ni Ricardo na hindi siya pwedeng manatili sa kanila magpakailanman. May kung anong nakaraan na naghahanap sa kanya sa labas at ramdam niyang paparating iyon na parang bagyo. Pero sa maliit na bahay na iyon, sa unang pagkakataon sa tila napakatagal na panahon, may isang bagay siyang tunay na mahalaga na dapat protektahan. Sa ikatlong umaga, bago pa sumikat ang araw, nag-alok siyang ayusin ang tumutulong bubong na yero. Gusto niyang tumulong kahit alam niyang kapag umakyat siya roon, may posibilidad na mapansin siya ng iba. Habang nasa taas siya, maingat na nagpapako, may narinig siyang tunog mula sa kalsada na biglang nagpalamig sa buong katawan niya. Narinig niya ang ilang lalaking nag-uusap, mga boses na magalang pakinggan pero may dalang lantad na banta. Nagtatanong sila tungkol sa isang lalaki na may suot na gintong relos. Idiniin ni Ricardo ang katawan niya sa bubong, halos hindi humihinga, takot na baka maisipan nilang pumasok sa bahay. Sa ibaba, lumabas si Ismaela sa bakuran. Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang kumanta ng isang pambatang tono. Masigla at kaswal ang boses na parang naglalaro lang. Tinakpan ng kanta ang anumang tunog na baka magawa ni Ricardo. Pagkalipas ng ilang nakakapangilabot na minuto, tuluyan ding umalis ang mga lalaki. Bumaba si Ricardo na nanginginig, hindi dahil natakot siya para sa sarili niya, kundi dahil hindi niya maatim na mapahamak sina Teresita o Ismaela. Pagpasok niya sa kusina, bigla niyang nasabi, "Kailangan ko nang umalis. Hindi ko pwedeng ilagay kayo sa panganib." Kalmadong sumagot si Teresita, gaya ng taong mas malala pa ang napagdaanan. "Kapag lumabas ka ngayon, mahuhuli ka nila sa susunod na kanto," sabi niya. "Manahimik tayo at hayaan nating lumampas ang peligro. Ang mga taong ganyan, hindi man lang nila napapansin ang mga babaeng tulad natin." Napamangha si Ricardo sa tapang niya. Isang tapang na hinubog ng taon-taong paghihirap. Noong hapon na iyon, nag-iba ang pakiramdam sa loob ng bahay. Hindi na lang sila pamilya na kumukupkop ng bisita. Para na silang magkakampi na may malaking lihim na pinagtataguan.
Ikinuwento ni Ricardo ang iilang piraso ng alaala mula sa bangungot niya, mga pader na salamin, mainit na pagtatalo at mapait na lasa sa dila niya. Napatingin si Ismaela sa kanya ng laki ang mata. So, sa tingin mo may umatake sa'yo ng sinadya? Tanong niya. Halos sigurado ako, mahinang sagot niya. Kitang-kita ang sakit sa boses. At sa tingin ko, taong pinagkatiwalaan ko yon. Lalong naglapit ang tatlo sa isa't isa, parang may lubid na hindi nakikita na nagbigkis sa kanila laban sa mundo sa labas. Lumipas ang mga araw at naging mga linggo at ang munting bahay na yero at kahoy ay napasok sa kakaiba pero matatag na rutina. Si Ricardo, na tinatawag na ngayon ng mga kapitbahay na pinsan na galing sa malayo dahil sa kwentong inimbento ni Teresita, ay nagbago ng husto. Uminit at umitim ang dati niyang maputlang balat at ang mga kamay niya ay nagkaroon ng tunay na kalyo. Wala na ang lambot na tinititigan niya noon. Nagtatrabaho siya sa lupa ng seryoso at tuloy-tuloy, halos parang dasal, at ang panunood sa mga punlang tumutubo ay parang panunood sa sarili niyang muling pagbuo, piraso-piraso. Laging malapit si Ismaela, tinuturuan siya ng lahat ng alam niya. Ipinakita niya kung paano tumawad sa palengke, paano umiwas sa manloloko at paano humanap ng halaga sa mga bagay na itinapon na ng iba. Isang hapon, habang nakaupo sila sa patio at napapalibutan ng lumang kable, itinaas niya ang isang wire at sinabi, "Tingnan mo, Ricardo, mas mahal ang benta ng tansong to kapag binalatan natin ng plastik." Napangiti si Ricardo sa gulat, sa talas at praktikal na isip ng bata at ginawa niya agad ang itinuro nito. Napansin niya na ang pagod na gawaing kamay ay nakakatulong din sa isip niya. Pinapakalma nito ang takot na madalas umatake sa kanya tuwing gabi at pinapahina ang ingay ng kawalan sa loob niya. Nagbago rin ang relasyon niya kay Teresita. Nawala ang pagdududa sa pagitan nila at napalitan ng tahimik na respeto. Gumagawa siya ng simpleng mga lunas para sa mga sakit niya at siya naman ang nag-aayos ng anumang masira sa bahay. Mula sa mga maluwag na tabla hanggang sa mga bisagrang kumakalansing. Pero kahit ganun, nandyan pa rin sa labas ang mga lalaking nakasuit, parang maitim na ulap na ayaw umalis. Umiwas si Ricardo sa matataong kalsada at nagsuot ng lumang sombrerong nakuha ni Ismaela para maitago ang mukha niya. Minsan, ramdam niya ang matinding paghila na bumalik, hanapin ang dating buhay niya at singilin ang mga sagot. Pero tuwing naiisip niyang mawala ang marupok na kapayapaang ito, pinipigilan siya ng takot. Isang araw, habang namimitas sila ng kamatis na nagsisimula ng mamula, tinanong siya ni Ismaela, "Namimiss mo ba ang dating buhay mo?" Nag-isip siya sandali. "Hindi mo mamimiss ang hindi mo naaalala." Tapat niyang sagot. "Pero namimiss ko ang pakiramdam na alam ko kung sino ako." Kalaunan noong linggong iyon, habang katabi niya si Teresita na nagbabalat ng mais, bigla itong nayanig at nahilo. Agad hinawakan ni Ricardo ang braso niya, nababahala. "Teresita, umiinom ka pa ba ng gamot mo?" Tanong niya halatang nag-aalala. Hindi siya nagsinungaling. "Mahal na mahal kasi anak, mas gugustuhin ko pang bumili tayo ng pagkain kaysa gumastos sa mga tableta," amin niya. Tumama kay Ricardo ang matalim na halo ng guilt at inis. Ang relo sa pulso niya ay napakamahal, sapat para bilhin ang gamot ni Teresita ng paulit-ulit. Pero kung ibebenta niya iyon, pwede siyang mabuko at dalhin mismo ng mga lalaking iyon ng peligro sa pintuan nila. Nang gabing iyon, nangako siya sa sarili na hahanap siya ng paraan para tulungan sila nang hindi sila inilalagay sa panganib kahit wala pa siyang konkretong plano. Lalong tumibay ang ugnayan niya kay Ismaela araw-araw.
Nagkuwento si Ismaela tungkol sa mga magulang niyang iniwan siya at si Ricardo naman ay gumagawa ng mga baliw at mahiwagang kwento bago sila matulog. Sa isang punto, naging ama siya na hindi nagkaroon si Ismaela at si Ismaela naman ay parang anak na naiisip niyang nawala sa nakalimutang nakaraan. Kapag nabawi ko na ang pera ko, bibilhan kita ng lahat ng libro sa mundo, sabi niya isang gabi. Tiningnan siya ni Ismaela nang malumanay at sumagot, mas gusto ko na dito ka na lang at ikaw mismo ang magkwento sa akin. Napatahimik siya ng tuluyan. Totoo at malakas ang pag-aarugang nabubuo sa bahay nila, parang panangga laban sa miseryang nasa labas. Pero may ugali ang mundo sa labas na sumalakay kahit sa mga ligtas na lugar. Isang umaga, nakita ni Ricardo ang isang lalaking nakasut na kausap ang tindero sa kanto. Ang matalim na mukha at mapagmataas na tindig nito ay sumiklab sa alaala niya na parang kidlat. Nakilala niya ito, isa sa mga gwardya ng dati niyang kumpanya. Bumagsak ang panik sa dibdib niya. Mabilis siyang pumasok at sinabihan sina Teresita at Ismaela na magtago. Ilang oras silang nakaupo nang patay ang ilaw, walang ingay, nakikinig sa mga yapak na papalapit, titigil, tapos muling lalayo. Ang makita ang takot sa mga mata ni Ismaela ay nagsindi ng matigas na galit sa loob ni Ricardo. Hindi niya hahayaang may manakit sa kanila. Nang tuluyan ng tumahimik ang kalsada, ibinulong niya kay Teresita, "Kailangan ko nang umalis para akong target na dinikit sa inyo." Agad sumagot si Teresita, matigas ang boses na parang bakal. "Kapag umalis ka, papatayin ka nila at walang makakaalam ng totoo. Dito, pinoprotektahan ka namin at pinoprotektahan mo kami. Iyon ang ibig sabihin ng pamilya. Nanatili sa hangin ang salitang pamilya, mabigat at tiyak, parang pangakong tinatakan kahit walang dugo." Sumuko si Ricardo at nanatili, pero nagbago ang isip niya. Hindi na siya nagbabalak tumakbo, nagbabalak na siyang lumaban at magtanggol. Nakahanap siya ng lumang kwaderno at sinimulan niyang isulat ang bawat piraso ng alaala na biglang sumusulpot, mga numero, pangalan, kalahating password, kahit anong parang kidlat na dumadating sa isip. Isang araw na isulat niya, Navarro Construction Company. Pagkadapo pa lang ng mga salita sa papel, sumabog ang matinding sakit ng ulo sa likod ng mga mata niya. Pero sa ilalim ng sakit, may isa pa siyang naramdaman, katiyakan. May pinto sa nakaraan niya ang bahagyang bumukas at alam niyang sa bandang huli, kailangan niyang pumasok doon. "Iyon ang kumpanya ko," sabi ni Ricardo kay Ismaela, ipinapakita ang pahina habang hindi mapigil ang panginginig ng mga kamay niya. "Kung ganon, ikaw dapat ang boss," sagot niya, nanlalaki ang mga mata sa gulat. "Kaya pala ang sama mo mag-utos sa hardin." Sabay silang tumawa. Hindi iyon tawa na walang problema, kundi parang nervyos na pagtawa para lang gumaan kahit kaunti ang bigat sa dibdib. Ilang segundo lang pero parang luminaw ang hangin. Pero hindi pa rin gumagaling si Teresita. Kahit anong gawin ni Ricardo, mag-uwi ng gulay, siguraduhing kumakain siya, tulungan siyang magpahinga, patuloy pa ring humihina ang katawan niya, dahan-dahan. Pero walang tigil. Sa gabi, mas malalim at mas matigas ang ubo niya at madalas gising si Ricardo, nakaupo sa malapit, nakikinig sa paghinga niya at kinakabahang lalo itong nanghihina. Ramdam niyang nauubos na ang oras. Hindi lang sa labas ng bahay ang panganib sa mga lalaking naghahanap sa kanya. Nasa loob din ito sa marupok na katawan ni Teresita. Sa wakas, nagpasya si Ricardo sa bagay na ilang araw na niyang iniiwasan. Susugal siya kahit mahuli siya, kung iyon ang kapalit ng pagligtas kay Teresita. Kailangan niya ng totoong doktor, hindi lang mga halamang gamot o pangalaga sa bahay, at handa siyang gawin ang lahat. Tapos isang hapon, habang nag-iipon sila ng karton para ibenta, nakakita si Ismaela ng lumang dyaryo sa lupa. Dinampot niya yon at kumaripas kay Ricardo na parang nakakita ng kayamanan.
Sa society page, may litrato ng isang glamorosang babae at isang lalaking maayos ang suot na nakangiti sa tabi ng headline na parang nagdadalamhati ang mga lider negosyo sa pagkawala ng kanilang kasosyo. Pagtingin pa lang ni Ricardo sa larawan, kumirot ang sikmura niya. Sina Mariana at Rogelio iyon. Pero ang mga ngiti nila hindi mainit o malungkot. Peke ang dating, matatalas at parang gutom, parang maskarang suot ng mandaragit. Sila yan, mahina niyang sabi, pero malamig ang boses niya kaya kinilabutan si Ismaela, asawa ko at matalik kong kaibigan. Hinawakan ni Ismaela ang kamay niya, marahang pinipisil na parang kaya niyang patatagin siya. Masasama ba silang tao? Tanong niya sa maliit na boses. Mas malala pa sa masama, Ismaela, sagot niya, matigas ang tingin. Mga traidor sila. Sa sandaling iyon, parang may mahalagang bahagi ng ulap sa isip niya ang biglang nag-angat. Umakyat ang galit sa loob niya, pero umangat din ang linaw. Ngayon alam na niya kung sino-sino ang kalaban niya at bakit siya hinahabol. Hindi sila naghahanap dahil sa pagmamahal o pag-aalala. Gusto nilang tuluyan siyang mawala. Kapag hindi siya bumalik, mapapanatili nila ang kumpanya niya, pera niya at lahat ng pinaghirapan niyang buuin. Tumingin si Ricardo kay Ismaela, payat, matapang at masyadong bata para dalhin ang ganitong takot at may pangakong tumimo sa puso niya. Bawiin man niya ang buhay niya, hindi dahil miss niya ang yaman, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang batang ito at ang lola niyang nagligtas sa kanya. Maghahanda tayo ng sorpresa para sa kanila, sabi niya kay Ismaela, nagliliyab ang mga mata sa bagong lakas. Pero bago pa siya makapagsimulang magplano, bumagsak ang trahedya sa munting bahay nila. Biglang bumagsak si Teresita sa kusina. Hinawakan niya ang dibdib niya na pasuray at bumagsak sa sahig nang may nakakakilabot na tunog. Tumakbo sina Ricardo at Ismaela, paulit-ulit siyang tinatawag pero hindi siya sumagot. Nakahandusay ang katawan niya at parang naubos ang buhay sa mukha niya. Naglahong lahat ng iniisip tungkol sa paghihiganti o kumpanya. Sa sandaling iyon, si Teresita lang ang mahalaga. Ang tibok ng puso niya, kung meron pa, iyon lang ang mundo. Walang pag-aalinlangan, binuhat siya ni Ricardo. Wala na siyang pakialam kung may makakakilala sa kanya sa kalsada. Tumakbo siya patungo sa main road, karga si Teresita at sumisigaw ng tulong. Tumakbo si Ismaela sa tabi niya, humahagulgol, hawak ang malamig na kamay ng lola niya na parabang kaya niyang hilahin itong pabalik sa buhay. May taxi ring huminto sa wakas nang makita ng driver ang sindak sa mga mukha nila. Hindi na nagtanong ang lalaki. Pinapasok sila at mabilis na humarurot patungo sa pinakamalapit na ospital. Sa biyahe, yumuko si Ricardo kay Teresita at paulit-ulit na nagbulong ng desperadong pangako. Please, kumapit ka. Huwag mo kaming iwan. Hindi ngayon, manatili ka sa amin. Sa emergency room, nagulat pati si Ricardo sa sarili niya. Nagsalita siya nang may lakas na matagal nang hindi niya ginagamit. Boses ng taong sanay mag-utos at magpabukas ng mga pinto. Naramdaman yon ng mga nurse at doktor. Dali-dali nilang dinala si Teresita sa stretcher at nawala sa likod ng mga gumagalaw na pinto. Naiwan sina Ricardo at Ismaela sa malamig na waiting area sa ilalim ng matapang na ilaw. Kumapit si Ismaela sa kanya, nanginginig sa takot. Binalot siya ni Ricardo ng mga braso at pinisil ng mahigpit habang ramdam niyang nababasag ang dibdib niya sa kawalan ng magawa. Magiging okay ang lahat, munting isa, malambing niyang sabi. Ipinapangako ko. Pero sa loob-loob niya, hindi niya alam kung kaya niyang tuparin iyon. Habang lumalalim ang gabi, nakaupo si Ricardo sa matigas na plastic chair, gising na gising. Sa unang pagkakataon, may isang bagay siyang naintindihan ng sobrang linaw. Walang saysay ang dati niyang buhay kung hindi niya maililigtas ang mga taong mahal niya ngayon. Tinitigan niya ang gintong relos,
sa pulso niya, ang bagay na naging tanging clue niya sa kung sino siya, at gumawa siya ng mabigat, pangwakas na pagpili. Tahimik siyang tumayo para hindi magising si Ismaela at lumabas siya ng ospital. Ipapalit niya ang ginto sa pagkakataong mabuhay si Teresita. Ang ugnayan nila ng munting pamilya ay naging mas matibay pa kaysa sa kahit anong alaala. Hindi na ito pansamantala, parang permanente na, parang pag-ibig na naging bakal. Sa labas, magulo at maingay ang pampublikong ospital. Siksika ng tao sa bawat sulok. Amoy disinfectant at pawis ang lugar at sa hangin ay may halong daing, dasal at pagod na boses. Magkatabi roon ang pag-asa at desperasyon. Makalipas ang halos 1 oras, bumalik si Ricardo. Wala na ang relo sa pulso niya at may makapal na rolyo ng pera sa bulsa niya. Kakaiba, pero nakaramdam siya ng ginhawa. Ang pagbenta ng relos ay parang pagputol sa masakit na bahagi ng nakaraan niya. Ipinagpalit niya ang dating identidad para sa kinabukasan ni Teresita. Sa isang sanglaang bukas pa kahit gabi, nakipagtawaran siya ng parang likas na tila may lumang kasanayan sa loob niyang muling nagising. Kumilos si Ismaela at dumilat. Ang unang napansin niya ay ang bakanting pulso ni Ricardo. "Binenta mo?" Mahina niyang tanong, manipis pero matatag ang boses. Naiintindihan niya ang sakripisyo kahit hindi ito ipaliwanag. "Bagay lang yon," sagot ni Ricardo, hinahaplos ang magulong buhok niya. "Mas mahalaga ang lola mo kaysa sa lahat ng ginto sa mundo." Noon din, pumasok sa waiting room ang isang pagod na doktor. Seryoso ang mukha, yung klase ng tingin na nagpapatigas ng sikmura bago magsalita. "Stable na siya sa ngayon," sabi niya, "pero sobrang hina ng puso niya. Kailangan niya ng operasyon at kakailanganin din niya ng mga gamot na hindi ganap na sakop ng public coverage." Hindi nagatubili si Ricardo kahit 1 segundo. Kinuha niya ang pera at iniabot sa doktor. "Gawin niyo ang kailangan niyong gawin. Ito ang unang bayad. Hahanap pa ako kung kailangan." Tinitigan ng doktor ang pera tapos si Ricardo. Mahirap pa rin ang itsura niya. Kupas, maalikabok, pagod, kaya hindi tugma ang eksena sa inaasahan ng doktor. "Sige," pumayag ang doktor. "Ihahanda namin ang operating room, pero dapat na yung malaman na mataas ang risk ng operasyon sa edad niya." Bumigay si Ismaela sa putol na hagulgol. Mahigpit siyang niyakap ni Ricardo, pilit ibinibigay ang kalma kahit siya mismo ay hirap na hirap humawak sa sarili. Ang sumunod na mga oras ay parang mabagal na pagpapahirap. Gumapang ang oras, nilalait sila ng tiktak ng wall clock na parang natutuwa pa sa takot nila. Gising si Ricardo, nakatitig sa pinto, naghihintay ng balita, habang si Ismaela ay nakakatulog sa mga braso niya. Habang naghihintay siya, mas mabilis nang dumarating ang mga alaala. Mas matalas, mas klaro, parang mga piraso ng puzzle na kusang nagsasara sa tamang lugar. Bigla niyang naalala ang mukha ng isang dalagita, si Sarah, anak niya. Sa alaala niya, tinitigan siya nito nang may pagkadismaya sa huli nilang malinaw na sandali. Bakit ganon ang tingin niya sa akin? Mas masakit pa ang tanong kaysa sa sugat niya sa ulo. May naunawaan siyang kakilakilabot. Naging wala siyang oras na ama, isang taong habol ng habol sa negosyo at ambisyon hanggang sa napabayaan niya ang talagang mahalaga. Nilunok niya ang sakit at tahimik na nanumpa sa malamig na silid, kay Teresita sa likod ng mga pinto, sa batang natutulog sa dibdib niya at sa anak na bumabalik sa alaala. Kung makaligtas ako rito, aayusin ko ang lahat, magbabago ako. Hindi ko sasayangin ang isa pang pagkakataon. Sa pangakong nag-aapoy sa loob niya, naghintay si Ricardo, mahigpit na hawak si Ismaela habang humahaba ang gabi. Tumagal ang operasyon ni Teresita hanggang pagsikat ng araw, at ang gabi ay naging halos hindi na matiis. Halos hindi gumalaw sina Ricardo at Ismaela mula sa matitigas nilang upuan,
Puno ng kaba ang dibdib nila sa buong panahon. Nang sa wakas ay lumabas ang surgeon na pagod pero may bahid ng ginhawa sa mukha. Pakiramdam ni Ricardo ay may mabigat na batong inalis mula sa dibdib niya. Maayos ang lahat, sabi ng doktor. Mahina ang ngiti. Napakalakas niyang babae. Biglang humagulgol si Ismaela sa tuwa. Sa kanyakap si Ricardo ng mahigpit. Pagyakap niya, may kakaibang nangyari. Isang amoy sa hallway, baka disinfectant, baka murang pabango ng nurse na dumadaan. Tumama kay Ricardo na parang suntok. Parang may pintong bumukas sa isip niya at ang lahat ng nasa likod nito ay nagsimulang rumagasa palabas. Nakita niyang muli ang meeting sa opisina, mas malinaw kaysa dati. Nakita niya si Rogelio na inaabutan siya ng inumin, suot ang makinis at peking ngiti. Narinig niya ang boses ni Mariana, matamis pero lason sa likod. Mas mabuti ng ganito, Ricardo, sobra ka ng stressed. Bumukas ang katotohanan sa nakakatakot na linaw. Hindi pala siya ninakawan o inatake ng mga estranghero. Hindi ito aksidente. Ang dalawang taong pinakamalapit sa kanya ang nagplano para patayin siya. Umakyat ang nakakasuklam na hilo sa loob niya. Hindi dahil sa katawan niya, kundi dahil sa pag-unawa kung gaano kalupit ang tao. Nagliyab ang galit sa kanya, pero kasabay ng galit ay may dumating na iba, alaala, buo at matalim. Sa wakas, naalala na niya ang sarili niya. Siya si Ricardo Navarro, ang may-ari ng Navarro Construction, ang lalaking bumuo ng negosyo mula sa wala hanggang sa naging imperyo. Biglang naglaho ang ulap ng amnesia, parang hamog na tinupok ng araw at naiwan siyang nakatitig sa harap ng tunay na realidad. Ricardo, okay ka lang ba? Mahinang tanong ni Ismaela. Napansin niya ang biglang pagbabago sa mukha ni Ricardo at ang tigas na sumulpot sa mga mata nito. Ang putla mo. Iba na ang tingin ni Ricardo sa kanya ngayon. Hindi na tulad ng isang nawawalang lalaking iniligtas, kundi isang taong muling kumontrol sa sarili. Naalala ko na ang lahat, Ismaela, sabi niya ng matatag. Alam ko kung sino ako at alam ko kung anong ginawa nila sa akin. Bumuka ang bibig ni Ismaela, halong pagkamangha at takot ang nasa mukha niya. So, aalis ka ba dahil mayaman ka na? Tanong niya, nanginginig sa takot sa posibleng sagot. Lumuhod si Ricardo para magkapantay sila ng mata. Aalis ako para bawiin ang sa akin, mariin niyang sabi. Pero hindi na ako babalik bilang dating taong ako. Ipinapangako ko sa iyo at kay Teresita, hindi na kayo muling maghihirap. Marahang tumango si Ismaela. Nagtitiwala siya pero may parte pa rin ng puso niya na nanginginig sa ideya na mawala siya sa mundong puno ng pera at kapangyarihang hindi niya alam. Nanatili si Teresita sa ospital ng ilang araw para makarecover. Ginamit ni Ricardo ang bawat oras para magplano ng maingat. Hindi siya pwedeng basta bumalik sa bahay nila na parang walang nangyari. Kung sinubukan siyang patayin ni Rogelio at Mariana minsan, pwede nilang subukan ulit. Kailangan niyang bumalik sa paraang poprotekta sa kanya at poprotekta rin sa dalawang babaeng nagligtas sa kanya. Gamit ang payphone sa ospital, tinawagan niya ang isang matagal na niyang kakampi, isang abogado na minsang naging tapat sa kanya. Pero pinaalis ni Rogelio sa kumpanya. Pagkarinig ng lalaki sa boses ni Ricardo, natigilan ito. Mr. Navarro, pabulong ng abogado. Akala niyo patay na ako, sabi ni Ricardo ng tahimik. Akala namin lahat, sagot ng abogado, nanginginig sa gulat ang boses. Nagbigay si Ricardo ng malinaw na utos, lubos na pagiging lihim, tahimik na paghahanda. Pinapagawa niya ang lahat ng legal na dokumento para sa buong pagbawi ng kumpanya, hanapin ang mga internal record at kumilos ng mabilis. Pakiramdam ni Ricardo ay nasa chess match siya kung saan nauna nang gumawa ng unang galaw ang kalaban. Ang buhay niya ang hari sa board at sina Ismaela at Teresita ang mga pirasong poprotektahan niya kahit anong mangyari.
Nang makalabas si Teresita, ginamit ni Ricardo ang natitirang kaunting pera mula sa pagbenta ng relos para mag-taxi pabalik sa kanilang lugar. Sa biyahe, tahimik siyang tinitigan ni Teresita. Ramdam niya ang pagbabago, ang tindig ni Ricardo, ang kumpiyansa sa tinig, ang paraan ng paghawak niya sa sarili ngayon. Pagka-uwi at maihiga nila si Teresita, saka siya nagtanong, "Alam mo na kung sino ka, no?" "Oo," tapat na sagot ni Ricardo, "at pasensya na kung nagdala ako ng panganib sa bahay niyo, pero aayusin ko lahat." Nagbigay si Teresita ng mahina pero malambing na ngiti. "Hindi ka nagdala ng panganib," mahina niyang sabi. "Nagbalik ka ng buhay sa lumang bahay na to." Nung gabing iyon, ipinaliwanag ni Ricardo na kailangan niyang umalis muna. Kailangan niyang harapin ang ginawa sa kanya. Pilit niyang pinatatatag ang boses pero agad na umiyak si Ismaela at niyakap ang binti niya na parang kaya nitong pigilan siyang mawala. Nilunok ni Ricardo ang sariling luha para hindi bumigay sa harap niya. "Babalik ako," matatag niyang pangako. "Salita ko yan." Inalis niya ang maliit na medalya na lagi niyang suot sa kwintas. Iyon lang ang hindi niya naibenta at inilagay sa palad ni Ismaela. "Itago mo muna to para sa akin hanggang makabalik ako," sabi niya. Sa ilalim ng dilim, lumabas siya ng munting bahay. Si Ricardo Navarro na siya muli. Oo, pero sa loob niya, dala pa rin niya ang puso ng lalaking nabuhay sa tambakan at natutong ano ang tunay na pamilya. Bawat hakbang papunta sa lungsod ay parang tahimik na deklarasyon ng digmaan. Hindi lang sina Rogelio at Mariana ang kinatatakutan niya. Mas malaki ang takot niya sa anak niyang si Sara. Maniniwala kaya siya sa akin o nalason na ba siya ng mga kasinungalingan nila? Binutas ng tanong ang dibdib niya habang naglalakad. Pagsikat ng araw, narating niya ang opisina ng kakampi. Doon siya naligo, nag-ahit at nagpalit ng hiniram na damit. Medyo maluwag ang sukat pero ibinalik nito ang dignidad niya. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang lalaking hindi na katulad noon. Mas maraming uban, mas malalim na guhit sa mukha, mas matigas ang anyo dahil sa pagdurusa. Pero sa mga mata niya, may bago ring nagniningning, totoong init, totoong kababaang loob, isang uri ng pagkataong wala roon dati. Handa na siya. Inayos ng abogado ang sasakyan at nagtungo si Ricardo sa mansyon sa Polanco kung saan siya dating nakatira. Hindi na ito mukhang tahanan ngayon. Para na itong larangang naghihintay ng unang putok. Hindi na bulong ang nakaraan niya. Ngayon, naniningil na ito ng hustisya. Matayog at perpekto ang mansyon ng mga Navarro. Kumikislap na parang walang alam sa mangyayaring gulo sa loob. Mula sa sasakyan, inaral ni Ricardo ang harap. Abala ang mga hardinero na parang normal lang. Nagpuputol ng damo at nag-aalaga ng bulaklak, pinapanatili ang ilusyon ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim, pinapabaon ng tapang sa mga buto at bumaba. Nakita siya ng gwardya at nanigas sa gulat. Halos mahulog ang radyo sa kamay niya. "Buksan mo ang gate, Torres," utos ni Ricardo sa lumang tunong sanay siyang gamitin noon. Dahan-dahang bumukas ang tarangkahan na para bang kinilala ng bahay kung sino talaga ang may-ari. Naglakad si Ricardo sa daan papasok. Umaatungal ang adrenaline sa ugat niya. Sa loob, may naririnig na tawanan mula sa sala. Nandoon sina Rogelio at Mariana, umiinom ng champagne na parang may pistang ipinagdiriwang sa umaga. Pagkakita niya sa kanila ng ganon, kumirot ang sikmura ni Ricardo. Nagtotoast sila sa buhay na ninakaw nila sa kanya. Pumasok siya sa kwarto ng walang babala. Agad na namatay ang tawanan. Ang katahimikan pagkatapos ay parang libingan. Nadulas ang baso ni Mariana sa daliri niya at nabasag sa marmol na sahig. Namutla si Rogelio na parang nakakita ng multo. "Gulat ba kayo?" Mahinahon na tanong ni Ricardo. Mas malamig pa sa yelo ang katahimikan niya. Ricardo, Diyos ko, buhay ka,"
pautal-utal na sabi ni Mariana, pilit ngumiti, sinusubukang magkunwaring masayang asawang naginhawahan. Pero ang takot sa mga mata niya ang tuluyang nagbunyag ng lahat. Tigilan mo na ang pag-arte, Mariana. Naalala ko na ang lahat, sabi ni Ricardo. Pinutol siya sa boses na malamig na parang bakal. Sinubukan ni Rogelio na lumapit, nakataas ang mga kamay na parang wala siyang balak manakit. Kaibigan ko, hindi mo may isip kung gaano katindi ang paghahanap namin sa'yo. Natakot kami. Akala namin na wala ka na. Naglabas si Ricardo ng maikling, mapait na tawa. Oo, naghahanap nga kayo para lang siguraduhing patay pa rin ako. Biglang tumalim at naging mapanganib ang hangin sa silid. Hindi sumigaw si Ricardo, hindi niya kailangan. Nagsalita siya ng kalmado pero nag-aapoy sa galit, isa-isang pinangalanan ang bawat hakbang ng pagtataksil nila at pinunit ang kwento nila piraso-piraso. Ipinaliwanag niyang naka-freeze na ang mga account ng kumpanya at binabaligtad na ng mga abogado niya ang mga ilegal na paglipat ng ari-arian. Idinagdag pa niyang paparating na ang pulis para imbestigahan ang tangkang pagpatay sa kanya at ang pandarayang ginawa nila sa likod niya. Nagsimulang humagulgol si Mariana at ngayon hindi na iyon palabas. Ramdam niyang gumuho ang perpektong buhay niya. Si Rogelio naman, paikot-ikot ang tingin, naghahanap ng pinto, palusot, kahit anong daan palabas, parang hayop na naipit sa sulok. Pero hindi iyon ang tunay na prioridad ni Ricardo. Nasaan si Sarah? Mariin niyang tanong. Nasa kwarto niya, pakiusap ni Mariana, nanginginig ang boses sa desperasyon. Huwag mo siyang idamay dito, please. Hindi sumagot si Ricardo. Mabilis siyang umakyat ng hagdan. Tig-2 baitang ang lundag. Hindi pinansin ang matinis na iyak ni Mariana sa likod niya. Binuksan niya ang pinto ng kwarto ni Sarah at nadatnan siyang nakahiga, may headphone. Lunod sa musika, walang alam sa nangyayari sa ibaba. Pagtingin niya pataas at nakita si Ricardo, agad niyang hinila ang headphone at nanigas. Dad, pabulong niyang sabi. Maliit at nanginginig ang boses. Sa mga mata niya nakita ni Ricardo ang pagdududa, yung pagdududang maingat na itinanim ng iba. Totoo ba na nabaliw ka? Sabi ni Mama, tumakas ka raw. Umupo si Ricardo sa gilid ng kama niya, nag-iwan ng pagitan para hindi niya maramdaman na naiipit siya. Nagsinungaling ang nanay mo at si Rogelio, Sarah, mahinahon niyang sabi. Pero hindi ako narito para insultuhin sila. Narito ako para sabihin sa iyo ang totoong nangyari. Ikinuwento niya ang lahat mula sa simula. Hindi niya idinetalye ang pinakamasasamang parte dahil bata pa rin si Sarah. Pero naging tapat siya tungkol sa pagtataksil, pagkawala niya, at sa mga taong nagligtas sa kanya nung wala siyang kahit ano. Habang nagsasalita siya, tinitigan ni Sarah ang mukha niya, ang boses niya at ang magagaspang na peklat sa mga kamay niya ngayon. Ramdam niyang hindi iyon imbento. At yung mga taong yon, yung malit na babae at lola niya, tinulungan ka ng walang hinihinging pera? Tanong ni Sarah, gulat na gulat. Tumango si Ricardo. Ibinigay nila uli sa akin ang buhay ko kahit wala akong maibalik. Ipinakita nila sa akin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pamilya. Tumulo ang luha ni Sarah. Yumuko siya at niyakap siya ng mahigpit, parang kailangan niyang patunayan na totoo siya. Sa yakap na iyon, may lumang basag sa pagitan nila, ang tuluyang bumukas. Pakiramdam ni Ricardo, nabawi niya ang isang bagay na matagal na niyang nawawala. Magkasama silang bumaba ng hagdan nang dumating ang pulis. Mabilis gumalaw ang mga opisyal at hinawakan si Rogelio, pinusasan. Sumigaw siya ng mga banta na parang wala ng laman sa napakalaking bahay at walang nakinig. Si Mariana ay nanatiling bagsak sa sofa, nakalubog ang balikat. Pinanood niyang kinaladkad ang lalaki niyang kasabwat at pinanood niyang tumingin sa kanya ang asawa at anak niya nang may mas masakit pa sa galit, malalim na pagkadismaya. Umalis ka sa bahay ko, Mariana,
Malamig na sabi ni Ricardo, sa mga abogado ko ka na makipag-usap. Makukuha mo ang nararapat sa'yo pero hindi ka na mananatili rito. Walang dating yabang, lumabas si Mariana na dala lang ang sarili niya. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hinarap niya ang mga consequence na hindi niya kayang bilhin. Pag-alis niya, tumahimik ang mansyon, pero hindi iyon yung luma at malamig na katahimikan. Malinis ito, parang hangin pagkatapos ng bagyo, puno ng pagkakataon para magsimula ng bago. Hapon ding iyon, dinala ni Ricardo si Sara sa kusina. Pinauwi niya ang mga staff at siya mismo ang nagluto ng simpleng pagkain. Hindi ito magarbo pero gusto niyang pagsilbihan ng anak niya gamit ang sarili niyang kamay, gaya ng natutunan niyang pag-aalaga kay Ismaela. Sa gitna ng katahimikan, mahinang nagsalita si Sara. Pwede ko ba silang makilala? Napatingin si Ricardo. Sino? Sina Ismaela at Teresita. Napangiti siya, may halong saya at ginhawa. Siyempre, pero iiwan mo dito ang mamahaling sapatos mo. Doon sa pupuntahan natin sa lupa ka maglalakad. Ang biyahe papunta sa labas ng lungsod ay parang alon na tumama kay Sara. Sa bintana ng kotse, tinitigan niya ang wasak na kalsada at mga payat na bahay. Gulat sa kahirapan pero curious sa paraan na hindi pa niya naramdaman noon. Pagdating nila sa bahay ni Teresita, nasa labas sina Teresita at Ismaela sa bakuran. Pagkakita ni Ismaela sa kotse, kumaripas siya papunta rito. Bumaba si Ricardo at binuhat siya sa mga braso. Inikot-ikot niya ito habang tumatawa ng malakas si Ismaela. Bumalik ka! Tinupad mo yung pangako mo! Sigaw niya, nagliliwanag sa saya. Marahan niya itong ibinaba at ipinakilala ang dalawang babae. Ismaela, ito si Sara, anak ko. Sara, ito si Ismaela. Sandali siyang huminto, maingat pumili ng salita, ang isa ko pang anak. Noong una, awkward ang pagkikita. Nakatayo si Sara nang tuwid sa mamahalin niyang damit. Pakiramdam niya hindi siya bagay doon. Si Ismaela naman, tinitigan siya ng walang hiya, lantaran ang kuryosidad. Mayaman ka, diretsang sabi ni Ismaela, parang nagsasabi lang ng panahon. Namula si Sara. Siguro nga, nagkibit balikat si Ismaela. Hindi yon ang importante. Ang importante, masaya ka ba? Sobrang simple at tapat ng pagkakasabi ni Ismaela kaya natawa si Sara kahit hindi niya sinasadya. Natunaw ang tensyon. Maya-maya, nakaupo na silang dalawa sa lupa, nagkukwentuhan tungkol sa eskwela, pagkain at buhay. Magkaibang-magkaiba ang mundo nila, pero ngayon magkakabit na ang mga kwento nila. Pinanood sila ni Teresita mula sa upuan niya na may kontento at payapang ngiti. Umupo si Ricardo sa tabi niya at hinawakan ang kamay niya. Salamat sa pagbabalik sa akin ng anak ko, pabulong niyang sabi. Pinisil ni Teresita ang mga daliri niya. Ikaw ang gumawa niyan, Ricardo. Kailangan mo lang ng tulak sa tamang direksyon. Ang hapunan nung gabing iyon ay parang dalawang universo na nagsalo sa iisang mesa. Nag-order si Ricardo ng pizza pero naghain din si Teresita ng beans at tortillas niya. Kinain nila pareho, tumatawa at nagdiriwang sa kakaibang bagong pamilyang nabuo mula sa sakit at pagliligtas. Pero alam ni Ricardo na hindi magiging madali ang kinabukasan. May kumpanya siyang aayusin, diborsyong haharapin at pusong anak na gagamutin. Pero habang nakikita niyang tumatawa si Sara kasama si Ismaela, tumitibay ang loob niya. Nagbayad siya ng mabangis na presyo para sa katotohanan, nawala ang bulag na tiwala at dating inosente. Pero kapalit nito, nakuha niya ang mas mahalaga, malinaw na pag-unawa sa kung ano ang tunay na mahalaga. At ang pag-unawang iyon ay mas mahalaga kaysa pera. Hindi agad nabagay si Sara sa mundo ni Ismaela. Hindi ito mahika o biglang pagbabago. Mabagal ito, puno ng hindi komportabling sandali, culture shock at mga aral na minsan masakit. Sa unang pagkakataon na ginamit ni Sara ang outdoor na kubeta sa likod ng bahay ni Teresita, lumabas siya na maputla at halos umiiyak.
Sinubukan ni Ismaela pigilan ang tawa pero hindi niya lubos na napigilan. Namagitan si Ricardo, hindi galit pero matatag. Ipinaliwanag niya kay Sarah na ang kaginhawahan ay hindi bagay na automatikong mayroon ang lahat. Dito, hindi laging may umaagos na tubig. Mahinahon niyang sabi ng iwan ni Sarah na bukas ang gripo ng matagal. Kailangan nating ingatan ang bawat patak. Samantala, nang bumisita si Ismaela sa mansyon ni Ricardo isang weekend, halos nanigas siya sa entrada. Nilamon siya ng lawak ng mga silid, ng umuugong na hallway at ng mabigat na katahimikan. Parang masyadong malaki, masyadong malinis, masyadong walang laman ang lahat. Parang lugar na ginawa para sa multo, hindi para sa mga bata. Bakit kailangan ng napakaraming kwarto kung dalawa lang naman ang nakatira dito? Tanong ni Ismaela habang naglalakad sila sa tahimik at umaalingaw-ngaw na mga pasilyo. Para may espasyo, automatikong sagot ni Sarah, tapos bigla niyang napagtanto kung gaano iyon kakatwang pakinggan. Ang totoo, malamig at malungkot ang mansyon para kay Ismaela. Namimiss niya ang ingay, ang mga kapitbahay, at ang palaging init ng sarili niyang kalye. Masyadong malaki at masyadong tahimik ang lahat dito. Ang kawalan ng buhay ay nagpapasikip sa dibdib niya. Pero may isang lugar na pareho silang pantay. Ang pool ang naging teritoryo nilang dalawa. Sa tubig, walang saysay ang pera, nawala ang pagkakaiba nila, at naging dalawang batang babae lang sila na nagtatawanan, nagwiwisikan, at naguunahan na parang normal na mga bata. Mas marami pang hamon ang dala ng eskwela, pero doon din sila mas lumaki. Si Sarah ay nag-aaral sa mataas ang antas na private school, habang si Ismaela naman ay nasa siksikan at kulang-kulang na pampublikong paaralan. Nagsimulang tulungan ni Sarah si Ismaela sa homework at nabigla siya sa nakita niya. Luma at sira-sira ang mga libro ni Ismaela at ang mga aralin ay sobra na sa baba ng kaya niyang intindihin. Hindi na nahimik si Sarah tungkol dito. Matalino talaga siya, Dad, pilit niya. Nabobor siya doon. Pinipigil siya ng eskwelahang yan. Natuwa at napatango si Ricardo nang marinig ang anak na ipinagtatanggol si Ismaela ng ganoon katindi. Pagkatapos pag-isipan, nagpasya siyang pag-aralin si Ismaela sa mas magandang private school. Hindi agad nagustuhan ni Teresita ang ideya. Ang pride niya ay hindi komportable na tumanggap ng tulong mula sa mayamang lalaki kahit mahal niya ito bilang tao. Hindi ito limos, Teresita, seryosong sabi ni Ricardo. Katarungan ito, may talento si Ismaela at dapat natin iyong palaguin. Sa huli, pumayag din si Teresita. Pumasok si Ismaela sa private school, masaya pero kabado. May ilang mayayamang estudyante ang minamaliit siya at sinusubukang i-exclude. Pero tumayo si Sarah na parang pader sa tabi niya. Kinumpronta pa niya ang sarili niyang mga kaibigan kapag nagiging malupit. Kung bubulihin niyo siya, bubulihin niyo rin ako. Malakas niyang sabi sa cafeteria, sapat para marinig ng lahat. May ilang mababaw na pagkakaibigan siyang nawala noon pero wala siyang pakialam. Pinili niya kung ano ang mahalaga. Habang natututo ang dalawang babae na mamuhay sa mundo ng isa't isa, ibang laban naman ang hinaharap ni Ricardo. Nililinis niya ang kumpanya mula sa gulong iniwan ni Rogelio. Natuklasan niya ang money laundering, peking kontrata at negosyong halos bumigay. Para mailigtas ito, kinailangan niyang magtanggal ng tao, magkansela ng deals at buuin ulit ang buong istruktura. Mahaba ang oras ng trabaho niya at umuuwi siyang wasak sa pagod, pero hindi na siya ang dating Ricardo. Noon, nilulunok ng trabaho ang buong buhay niya. Ngayon, may bagong tuntunin siya. Pag-uwi niya, maging sa mansyon o sa maliit na bahay ni Teresita, itinutupi niya ang cellphone. Umuupo siya sa hapunan, nakikinig, nakikipag-usap at nananatiling present. Natutunan niya na walang saysay ang tagumpay kung walang laman ng tahanan mo. Isang hapon,
Dumating si Sarah sa bahay ni Teresita na may dalang bag ng mamahaling damit na hindi na niya ginagamit. Inabot niya ito kay Ismaela na may proud na ngiti. "O ito," sabi niya, "para gumanda ka." Maganda ang intensyon niya pero mali ang labas ng salita. Tiningnan ni Ismaela ang mga designer dress, tapos si Sarah. "Salamat pero hindi ko kailangang magbihis gaya mo para maging maganda," kalmado niyang sagot. "At walang silbi yang mga damit na yan kung maglalaro sa putik." Parang nasampal si Sarah. Gusto lang niyang maging mabait pero ngayon nahihiya at nasasaktan siya. Hindi niya maintindihan kung bakit tumanggi si Ismaela. Maingat na namagitan si Teresita gaya ng gurong alam ang tamang sandali. Ang regalo dapat nagpapasaya sa tatanggap, hindi sa nagbibigay, sabi niya kay Sarah. Noong hapon ding iyon, may ginawa si Ismaela para maayos ang tensyon. Tinuruan niya si Sarah gumawa ng simpleng manika mula sa mga lumang retaso ng tela. Sa una, tinitigan ni Sarah ang punit-punit na tela na halatang nagdududa. Sanay siya sa perpektong bagay na binibili sa tindahan. Pero unti-unti, nadala siya sa saya ng paglikha gamit ang sariling kamay. Naghiwa siya, nagtali, nagtahi, at tumawa ng lumabas na tabingi at kakaiba ang manika niya. Pagkatapos, hawak ni Sarah ang handmade na manika at nakaramdam siya ng pride na hindi niya naramdaman sa kahit anong mamahaling laruan. "Ako ang gumawa nito," sabi niya, nagulat sa sarili niyang ngiti. "Eksakto," sagot ni Ismaela, "kaya mas mahalaga yan. Para sa mayamang dalagita maliit pero malakas ang gising na iyon. Minsan, mas mahalaga ang effort at creativity kaysa presyo." Lalong tumibay ang pagkakaibigan nila nang maranasan ni Sarah ang unang heartbreak. Tinanggihan siya ng isang lalaki sa eskwela at tumakbo siya sa bahay ni Teresita, umiiyak ng halos hindi na makahinga. Walang experience si Ismaela sa mga lalaki pero marunong siyang humawak ng sakit. Tahimik siyang nakinig tapos inabutan si Sarah ng isang pirasong matamis na tinapay. "Kung ayaw kanya, tanga siya," diretsahan niyang sabi, "at hindi ka nagsasayang ng oras sa mga tanga." Natawa si Sarah sa gitna ng luha. Napakasimple at matibay ng katapatan ni Ismaela kaya mas epektibo pa sa kahit anong magarbong pang-aliw. Pinanood ni Ricardo ang mga sandaling iyon na puno ang puso ng pasasalamat. Kita niya kung paano hinahabi ng dalawa niyang magkaibang buhay ang iisang bagong pamilya. Inimbitahan pa niya si Teresita sa isang formal na dinner sa mansyon at nagpadala ng sasakyan para sunduin siya. Dumating si Teresita suot ang pinakamaganda niyang damit, simple, malinis at mapagkumbaba, pero may tindig siyang mas marangal kaysa sa kahit sinong mayaman doon. Kinausap niya ang mga kasambahay ng may tahimik na respeto at napansin iyon ni Sarah. Walang sermon, pero natuto si Sarah sa kilos pa lang ni Teresita. Nahiya siya nang maalala kung gaano siya dati kabastos at mayabang. Pero kahit ganon, hindi perpekto ang lahat. Si Mariana, na ngayon ay nakatira sa masikip na apartment at nagtatrabaho bilang sales lady sa tindahan, ay madalas tumawag kay Sarah. Umiiyak siya, nagrereklamo at sinisisi si Ricardo sa lahat ng pumalpak. Magulo ang pakiramdam ni Sarah. Bahagi sa kanya ay galit sa nanay niya. Bahagi naman ay guilty dahil maginhawa ang buhay niya habang hirap si Mariana. Sa ikinagulat ni Ricardo, si Ismaela ang nagbigay ng payo na sabay mabait at mature. "Dapat mong puntahan siya," sabi ni Ismaela. "Bakit?" tanong ni Sarah, litong-lito. "Grabe ang ginawa niya kay Dad." "Kasi nanay mo pa rin siya," mahinahong sagot ni Ismaela. "At deserve ng tao ang second chance kung gusto talaga nilang magbago." Tumimo sa isip ni Sarah ang mga salitang iyon. Nagpasya siyang bisitahin si Mariana. Natagpuan niya ang nanay niya na napapalibutan ng kalahating bukas na kahon, kapaitan at magulong buhay na wala ng luho para pagtakpan ng pangit na bahagi. Masakit ang usapan nila. Matatag na sinabi ni Sarah na kailangan ng tigilan ni Mariana ang paninisi sa iba
at tanggapin ang responsibilidad sa ginawa niya. Nayanig si Mariana. Nang makita niyang nagsasalita ang anak niya ng ganoon katapang, napagtanto niyang hindi na niya makokontrol si Sarah. At sa unang pagkakataon, ang hiya ang nagtulak sa kanya sa tunay na pagbabago. Hindi dahil gusto niyang mabawi ang pera, kundi dahil gusto niyang mabawi ang respeto ng anak niya. Pumasok ang kwento sa mas mapag-asa na yugto sa isang pinagsamang pagdiriwang. Naging 9 si Ismaela at naging 16 si Sarah, halos sabay. Nagplano si Ricardo ng birthday party sa hardin ng mansyon, pero hiniling niyang si Teresita ang maghanda ng lutong bahay at mga tradisyonal na laro. Simple at masaya ang party, hindi magarbo. Ang mayayamang kaklase ni Sarah ay nakipagbasag ng pinyata kasama ang mga kaibigan ni Ismaela mula sa kanilang lugar. Nang makita silang lahat na tumatawa ng magkakasama, may mahalagang bagay na ipinakita iyon. Bumagsak na ang mga pader sa pagitan ng dalawang mundo. Oo, nagbanggaan ang buhay nila. Pero imbes na magwasak, naghalo sila at naging mas matibay at mas totoo. Samantala, patuloy namang lumulubog ang buhay ni Mariana. Natanggal siya sa trabaho dahil hindi niya kayang bitawan ang dati niyang mapagmataas na ugali. Bumilis ang pag-ipon ng utang at papalapit na araw-araw ang pagpapaalis sa kanya sa maliit niyang apartment. Ang pride na dati niyang panangga ay naging bitag ngayon. Pinipigilan siya nitong humingi ng tulong kay Ricardo kahit halatang kailangan na kailangan niya. Pero ang gutom at desperasyon ay kayang itulak ang tao na gawin ang mga bagay na akala niya'y hindi niya kailanman magagawa. Isang maulan na hapon, dumating si Mariana sa pintuan ni Teresita na basang-basa. Nanginginig, hindi lang sa lamig kundi sa hiya. Si Ismaela ang unang nagbukas ng pinto. Nang makita niya ang babaeng minsang nagbalaklaban kay Ricardo, hindi galit ang naramdaman ni Ismaela. Sa halip, isang tahimik na awa. "Pasok po kayo, Mrs. Mariana," malumanay niyang sabi habang tumabi. Pumasok si Mariana at tumitig sa lupang sahig at sa payak na mga pader na may halong pandidiri, takot at pagsuko. Parang pumapasok siya sa mundong matagal niyang pilit na itinanggi na umiiral. Nagtatahi si Teresita nang marinig ang boses. Dahan-dahan siyang tumayo, mahina pa rin ang katawan pero matalim ang titig. "Anong pakay mo rito?" tanong niya, diretso agad. "Wala na po akong ibang mapuntahan," pabulong ni Mariana. Tumulo ang luha niya. "Sabi ni Sarah, hindi kayo nagtataboy ng tao." Hindi nagtagal, dumating si Ricardo at natigilan nang makita ang dating asawa sa mesa, umiinom ng kape na isinilbi ni Teresita. Agad tumigas at naging alanganin ng hangin. "Hindi kita bibigyan ng pera, Mariana," walang paligoy niyang sabi. "Sapat na ang sinayang mo sa pagpapanggap na importante." "Hindi ako humihingi ng pera," nakiusap si Mariana, basag ang boses. "Gusto ko, hindi kailangan ko, ng matutuluyan at tapat na trabaho." Lumapit si Teresita bago pa lumaki ang away. "Pwede kang manatili rito," mariin niyang sabi. "Pero pagtatrabahuhan mo ang tinapay mo. Sa bahay na to, walang kumakain ng libre, kahit mga dating reyna na nahulog sa trono." At doon nagsimula ang mahirap na landas ni Mariana patungo sa pagbabago. Hindi siya pinalambot ni Teresita. Sadyang ibinigay niya ang pinakamabibigat na gawain, pagkayod ng sahig, paglalaba gamit ang kamay, paglilinis ng kulungan ng manok, pag-iigib ng tubig, at lahat ng nakakapagod at nakakasuklam na trabaho. Noong una, reklamo siya ng reklamo. Ang kamay niyang sanay sa malalambot na tela at mamahaling pabango ay napuno ng paltos. Palagi siyang masakit ang likod. Sinubukan niyang umiwas sa trabaho, tumawad, umiyak para makalusot. Pero hindi bumigay si Teresita. Kapag hindi nagtrabaho si Mariana, hindi siya kakain. Ganun kasimple. Nakakagulat, si Ismaela pa ang naging munting gabay niya.
Tingnan nyo, pag ganito mas mabilis, madalas sabihin ng bata habang itinuturo ang mga paraan at kinokorek siya. Parang baligtad na ngayon ang dati nilang sosyal na papel. May mga gabing naiisip ni Mariana na tumakas, magnakaw ng kahit ano sa bahay at maglaho sa syudad. Pero tuwing nai-imagine niya ang dismayadong mukha ni Sarah, humihinto siya. Tuwing weekend, dumadalaw ang anak niya at nabigla si Mariana sa nakikita niya sa mga mata nito. Mas proud si Sarah na makita siyang naghuhugas ng pinggan kaysa nung dati pinapanood niya itong mag-host ng mga marangyang charity event. Lumalaban ka para sa buhay mo, ma'am, minsang sabi ni Sarah habang niyayakap siya kahit may sakit pa rin sa pagitan nila. Kailangan niya ng tapang. Ang yakap na yon ang naging gasolina ni Mariana. Araw-araw, unti-unti siyang binabago ng trabaho. Una ang mga kamay niya, tapos ang puso niya. Tumigil siyang mag-alala sa kuko niya at nagsimulang mag-alala kung may sapat na tubig ang hardin. Nagsimula siyang makapansin ng problema at ayusin iyon bago pa may mag-utos. Kahit hindi niya sinasadya, nadiskubre niyang magaling pala siyang mag-ayos at mag-organisa. Di nagtagal, tinutulungan na niya si Teresita sa pagplano ng gastos, pag-track ng pera at pag-ayos kung paano nila ibinebenta ang ani. Isang umaga, halos kaswal niyang sinabi, dapat ibenta natin ang mga jam sa Central Market, mas kikita tayo roon. Napatingin si Teresita sa gulat pero pumayag na subukan. Maganda ang takbo ng maliit na negosyo ng jam. Hindi man malaki pero totoo at sariling sikap. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman ni Mariana ang tapat na kasiyahan ng kumita dahil sa effort. Noong una, nagduda si Ricardo. Lagi niyang hinihintay na bumalik siya sa dating ugali. Pero hindi niya maikakaila ang nakikita niya. Ang mababaw at makasariling babaeng kilala niya noon ay dahan-dahang nawawala at may pumapalit na mas grounded at mas tao. Isang araw, nadatnan ni Ricardo si Mariana na tinuturuan si Ismaela ng tamang asal sa mesa. Hindi niya iyon ginagawa para magpasikat o kontrolin ang bata. Ginagawa niya iyon ng may init, parang tunay na palitan. Tinuruan mo akong maging matatag, sabi ni Mariana kay Ismaela na nakangiti, at tuturuan naman kita kung paano maging elegante. Ang pinakamalaking pagsubok ay dumating ng si Rogelio, nakalaya sa piyansa, ay sinubukang hilahin si Mariana pabalik sa isa pang maruming plano. Kinuntak niya ito at nagsuggest na magkita sila. Pumayag si Mariana na magpunta sa isang kafe. Si Ricardo, takot na baka matukso ulit siya, ay sumunod ng palihim at mula sa malayo. Narinig niya ang lahat, puro pera at paghihiganti ang usapan ni Rogelio. Sinusubukan siyang paamuhin gaya ng dati. Hindi nag-atubili si Mariana. Hindi na ako yung taong yon, kalmado niyang sabi. Maaaring mahirap na ako ngayon, pero payapa ang tulog ko sa gabi. Pagkatapos tumayo siya at umalis nang hindi lumingon. Nahihiya si Ricardo dahil nagduda siya. Noong gabing iyon, inalok niya si Mariana ng maayos na trabaho sa kumpanya niya. Hindi mataas ang posisyon pero stable at disenteng kabuhayan. Muli siyang ginulat ni Mariana ng tumanggi. Kailangan kong bumuo ng sarili kong buhay, Ricardo, tapat niyang sabi. Kung babalik ako sa ilalim ng anino mo, hindi ko kailanman malalaman kung sino ako nang wala ka. Sa halip, ginamit niya ang natutunan niya para magtayo ng maliit at abot-kayang event planning service sa kanilang komunidad gamit ang mga kontak ni Teresita. Noong unay simple lang, kinsianyera, binyag, birthday. Pero ibinuhos niya roon ang mga skill niya sa high society, inaangkop sa masisikip na budget at payak na gamit. Gumawa siya ng ganda mula sa kakaunti. Noong una, mapagduda ang komunidad, pero dahan-dahan tinanggap nila siya. Tinawag na siya ng mga tao na Senyora Patty at humihingi ng tulong sa pagpili ng kulay, dekorasyon o damit. May napagtanto si Mariana na ikinagulat niya.
Mas totoo ang respeto ng mahihirap niyang kapitbahay kaysa sa peking papuri ng dati niyang mayayamang kaibigan. Sa wakas, nagkaroon siya ng lugar sa mundo dahil sa trabaho at pagtulong niya sa iba, hindi dahil sa apelyido o pera ng asawa niya. 1 taon matapos siyang dumating sa bahay ni Teresita, nakapag-ipon si Mariana para makaupa ng sarili niyang maliit na apartment malapit sa lugar. Emosyonal ang pamamaalam. Mahigpit niyang niyakap si Teresita at bumulong ng totoong salamat mula sa kaibuturan. Lagi kang may plato sa mesa ko, sagot ni Teresita, magaspang pero malambing ang boses. Binigyan naman ni Ismaela si Mariana ng drawing nilang tatlo, si Teresita, si Ismaela at si Mariana, na may pamagat sa makukulay na letra, ang matitibay na babae. Nang makita ni Ricardo kung gaano kalayo ang narating ng dating asawa niya, naramdaman niyang kayanan niya itong patawarin ng buo. Natunaw ang puot na dati niyang dala, napalitan ng maingat na respeto at tahimik na pagkakaibigan, lalo na para kay Sara. Nahulog man si Mariana mula sa tuktok ng mundo, pero nang tumama siya sa lupa, may nahanap siyang mas mahalaga kaysa pride, matibay na pundasyon para bumuo ng totoong buhay. Hindi mahiwaga ang pagtubos niya, araw-araw na trabaho yon, mabagal, mahirap at minsan masakit. Isang pader na muling itinayo, ladrilyo kada ladrilyo, gamit ang kababaang loob at tapang. Mabilis lumipas ang panahon, parang tuyong dahong tinatangay ng hangin. Maraming nagbago sa maliit na bahay ni Teresita. May matibay na bagong bubong na ito, sementadong sahig, at may dagdag pang kwarto na ipinilit ni Ricardo. Pero hindi nagbago ang kaluluwa ng tahanan, mainit, payak at buhay sa pagmamahal. At si Ismaela, hindi na bata, ay isa ng estudyante sa universidad. Medisina ang kursong kinukuha niya, dala ang parehong matinding determinasyong ginamit niya noon sa paghahanap ng mabubuhay sa basura. Unti-unti nang nagiging totoo ang pangarap niya, natututo siyang magpagaling ng tao, lalo na ang mga mahal niya dahil sa sariling sipag at sa walang patid na suporta ng kakaiba pero matatag na pamilyang nabuo sa paligid niya. Natapos ni Sara ang kursong arkitektura at nagsimulang magtrabaho kasama si Ricardo sa construction company. Magkasama nilang dinisenyo ang ligtas at marangal na pabahay para sa mga pamilyang matagal nang hindi napapansin. Unti-unti, tumigil ang kumpanyang Navarro sa paghabol lang sa kita bilang tanging layunin. Ngayon, hinahabol na rin nito ang kabutihang panlipunan at naging respetadong halimbawa ng katapatan at pananagutan sa industriya. Sina Sara at Ismaela, magkapatid dahil sa pagpili at tadhana, hindi dahil sa dugo, ay lumaki na parang kambal. Nagbabahagi sila ng damit, sikreto, biro at mga plano para sa hinaharap, laging magkasama sa paglalakbay sa buhay. Si Ricardo, na ang buhok ay naging puting-puti na, ay pinapanood sila ng tahimik na may pagmamalaki, parang lalaking nag-alaga sa pinakamagandang hardin na naisip niya. Pero ang buhay na madalas nagbibigay ng karunungan sa isang kamay, kumukuha naman ng lakas sa kabila. Si Teresita, ang matatag at matigas ang pusong haligi ng pamilya, ay nagsimulang manghina ng dahan-dahan. Hindi siya bumagsak ng biglaan, dahan-dahan ang pagpanaw ng lakas niya, umiiksi ang mga hakbang niya, mas madalas siyang humihinto para huminga. Parang bumibigat ang dibdib niya at nanginginig ang mga daliri niya kapag inaangat ang tasa ng kape. Si Ismaela, na ngayon ay may pagsasanay na sa medisina, ay alam kung ano ang nangyayari. Ang puso ng lola niya ay papalapit na sa dulo ng mahabang laban nito. Sinubukan ni Ismaela ang lahat, bagong gamutan, maingat na dieta, dagdag na tests, payo ng mga propesor. Pero ang edad ay sakit na hindi kayang lunasan ng kahit sinong doktor. Ang tanging sagot ay pagmamahal, pasensya at pag-aalaga. Naging tahimik na kanlungan ang bahay para kay Teresita. Salitan silang lahat sa pag-alaga sa kanya,
ibinabalik ang debosyong minsang ibinuhos ni Teresita sa kanilang lahat. Sa hapon, umuupo si Mariana sa tabi niya at binabasa ng malakas ang mga nobela. Ipinapakita ni Sarah sa kanya ang mga draft at blueprints, ipinapaliwanag ang bawat gusali ng may sigla na para bang si Teresita ang una at pinakamahalagang kliyente niya. Madalas namang umupo lang si Ricardo sa tabi ni Teresita, hawak ang kamay niya sa katahimikan, hinahayaang magsalita ang pasasalamat ng walang salita. Hindi kailanman nagreklamo si Teresita, hinarap niya ang wakas tulad ng pagharap niya sa kahirapan, kalmado at matapang. Isang gabi, nang nagtipon-tipon ang pamilya sa paligid ng kama niya, nagsalita siya ng matatagang boses. "Huwag kayong umiyak kapag wala na ako. Nabuhay ako ng mayaman, puno ng mga taong nagmamahal sa akin. Ano pa ba ang hihilingin ng isang matandang babae?" Pilit na hindi bumigay si Ismaela, pero parang hinihila ang puso niya palayo. "Huwag ka munang umalis, Lola," pabulong niya. "Kailangan mo pang makita akong magtapos." Inabot ni Teresita ang pisngi niya at hinaplos ito ng marahan, puno ng walang hanggang lambing. "Makikita kita, apo ko," sabi niya, "mula sa pinakamagandang upuan sa langit." Mas mabilis dumating ang araw ng graduation kaysa sa handa nilang lahat. Laban sa lahat ng medikal na hula, iginiit ni Teresita na dadalo siya. Nagpaayos si Ricardo ng pribadong ambulansya at nurse. Ayaw niyang may pumigil sa kanya. Sa auditorium, umakyat si Ismaela sa entablado para tanggapin ang medical degree niya na may karangalan. Naghanap siya sa unahan, hinahanap si Teresita. Nandoon siya, mahina, pagod, pero nagliliwanag. Itinaas ni Teresita ang kamay niya sa maliit na victory sign, kumikislap sa tuwa ang mga mata. Para kay Teresita, iyon ang pinakamahalagang sandali ng buhay niya, makita ang munting batang galing sa tambakan na naging doktor. Pagkalipas ng ilang linggo, hiniling ni Teresita na magsama-sama sila para sa huling hapunan. Hiniling niya ang mga paborito niyang pagkain at humuhugot ng lakas mula sa kung saan naupo siya kasama nila sa mesa. Kumain sila, nagtawanan at nagbalikan ng mga alaala, tulad ng araw na hindi alam ni Ricardo kung paano gumamit ng kubeta, ang unang beses na naglaba si Mariana ng walang reklamo, at ang mga pagtatalo ni Sarah at Ismaela nung bata pa sila. Isang pamamaalam iyon na binihisan ng selebrasyon. Dahan-dahang nginitian ni Teresita ang bawat mukha na para bang gustong isa-isahin at tandaan magpakailanman. Nang gabing iyon din, pumanaw siya ng payapa sa pagtulog, may banayad ng ngiti pa sa labi. Si Ismaela ang nakakita sa kanya. Dumating ang lungkot na parang malakas na alon, matulis at dumadagok. Pero sa ilalim ng sakit ay may katahimikan din. Tahimik umalis si Teresita, walang paghihirap, gaya ng nararapat sa kanya. Puno ang burol, dumating ang mga tao mula sa iba't ibang lugar. Mga kapitbahay mula sa maalikabok na kalsada, mga manggagawang nakakilala kay Teresita sa loob ng maraming taon, at maging mga taong galing sa mayayamang bilog na nakarinig ng kwento niya. Sa gitna ng pagdadalamhati, wala nang pakialam ang klase. Iisang babae ang nilalamayan ng lahat, iisang inang figura. Sinigurado ni Ricardo na ang libingan niya ang pinakamaganda sa sementeryo, laging may sariwang bulaklak mula sa harding minahal ni Teresita. Sa eulogy niya, nanginginig ang boses niya. "Niligtas niya ang buhay ko," sabi niya. "Hindi lang ang katawan ko, niligtas niya ang kaluluwa ko." Nagsalita rin si Mariana, nagpasalamat kay Teresita sa pagtuturo sa kanya ng dangal ng tunay na trabaho at mas mabuting paraan ng pamumuhay. Pero ang mga salita ni Ismaela ang nagsara ng seremonya. "Hindi ako iniwan ng lola ko ng pera," sabi niya sa gitna ng luha. "Iniwan niya ako ng pagmamahal na hindi nauubos." Dahan-dahang dumaan ang lungkot sa buhay nila, pero nanatiling malapit ang pamilya. Inaangat ang isa't isa, gaya ng ginawa ni Teresita noon.
Mas tahimik ang bahay nang wala na ang boses niya. Pero naroon pa rin ang presensya niya sa lahat. Sa amoy ng kape tuwing umaga, sa mga halaman, sa patio, at sa bigkis nilang lahat. Nagpasya silang hindi ibebenta ang bahay. Sa halip, ginawa nila itong libreng medical foundation na pinamumunuan ni Ismaela para makatanggap ng tulong ang komunidad nang walang takot at walang bayad. Paraan nila yon para manatiling buhay ang pangarap ni Teresita. Nagpatuloy ang panahon gaya ng lagi nitong ginagawa. Nakilala ni Ismaela si Mario, isang mabait at idealistikong doktor na kapareho niya ng hangaring maglingkod sa iba. Nagmahalan sila sa pagitan ng mga duty sa ospital at volunteer work, lalong lumalalim sa mga tahimik na sandaling doon nabubuhay ang pag-aaruga. Nang mag-propose si Mario, pinili niya ang patio ni Teresita sa ilalim mismo ng matandang puno ng lemon. Agad na nag-oo si Ismaela, alam niyang matutuwa sana roon si Teresita. Habang pinapanood ang saya ni Ismaela, may naramdamang kapanatagan si Ricardo. Kumumpleto na ang paglalakbay niya. Isang lalaking minsang itinapon sa tambak ng basura ay naging ama at tagapangalaga ng isang pambihirang pamilya. Minsan kapag tumitingin siya sa langit, parang nai-imagine niya si Teresita roon, matatag pa rin, matalas, marahil pinapagalitan ang mga anghel dahil hindi sapat ang linis ng langit. Patuloy na umikot ang buhay, may mga wakas pero may mga simula rin. Naging usap-usapan ang kasal ni na Ismaela at Mario. Hindi dahil sa luho, kundi dahil sa sobrang saya na bumalot dito. Ginawa nila ang seremonya sa hardin ng dating bahay ni Teresita na ngayon ipinagmamalaki ng tinawag na Teresita Clinic. May mga ilaw na nakasabit sa pagitan ng mga puno na parang kumikislap na garland. Mahahabang mesa ang pumuno sa bakuran kung saan magkasamang kumain ang mga doktor, arkitekto, kapitbahay at maging ilang dating business partners ni Ricardo. Ang mga tao'y parang buhay na mosaiko ng iba't ibang mundo na nagdiriwang bilang iisa, eksaktong mundong tinulungan ni Teresita na mabuo. Inihatid ni Ricardo si Ismaela sa altar, may luha ang pareho nilang mata. "Ang ganda mo anak," bulong ni Ricardo na babasag ang boses. "Salamat Dad," malambing na sagot ni Ismaela. At ang salitang iyon, Dad, na binigkas ng sobrang natural, ang pinakamalaking regalong natanggap ni Ricardo. Sa unahang hanay, umiiyak ng hayagan sina Mariana at Sara. Nakadamit ng elegante pero hindi mapagpasikat. Pinapanood ang pagsisimula ng bagong kabanata sa lugar kung saan minsang iniligtas silang lahat ng pag-ibig. Ang seremonya ng kasal ay simple pero puno ng puso, nakatuon sa dalawang pangako na magmamahalan sina Ismaela at Mario ng buong lalim at nagugulin nila ang buhay nila sa pagtulong sa kapwa. Paglaon sa gitna ng pagdiriwang, kinuha ni Ricardo ang mikropono para mag-toast. Ang boses niya ay may halong tuwa at alaala. "Taon na ang nakalipas, dumating ako sa mismong lugar na ito, nawasak at walang laman, ni hindi ko alam kung sino ako," sabi niya. "Isang matapang na munting bata at ang lola niya ang nakakita sa akin, nagligtas sa akin at tumulong para mabuo uli ako. Ngayon, pinapanood ko ang batang iyon na nakatayo rito bilang isang ganap na babae at isang asawa. At malinaw ko nang naiintindihan ng isang bagay. Ang pinakamalaking kayamanan sa buhay ko ay hindi kailanman ang nasa mga account ko, kundi ang natuklasan ko sa tambakan, tunay na pag-ibig, tunay na pamilya at dahilan para mabuhay." Malakas ang palakpakan at ang tunog ay gumulong sa gabi na parang alon. Tumakbo si Ismaela papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Isa iyon sa mga bihirang sandaling perpekto ang pakiramdam. Parang tumitigil ang oras para hayaan kang huminga ng saya. Hindi nagtagal matapos ang kasal, nagbahagi si Ismaela ng isa pang balita, buntis siya. Nagdiwang ang buong pamilya na parang may bagong araw na sumikat. Si Ricardo,
na matagal nang nangangarap maging lolo kahit wala pang anak si Sarah, ay halos lumipad sa tuwa. Hindi niya mapigil ang ngiti. Sobrang lalambingin ko yung baby na yan. Biro niya, tumatawang gaya ng tawa ni Teresita noon. Agad namang nagsimulang magnit si Mariana ng mumunting damit, kasanayang natutunan at pinraktis niya sa paglipas ng mga taon. Lahat ay naghanda para sa susunod na henerasyon, sabik na ipasa ang kwento at mga pagpapahalaga nila. Nang sa wakas ay ipinanganak ang sanggol, isang malakas at malusog na batang babae. Pinangalanan nila siyang Chloe Teresita bilang parangal sa dakilang lola sa tuhod na siyang ugat ng lahat. Sa unang pagkakataong kargahin ni Ricardo si Chloe, may naramdaman siyang mas malaki kaysa sa sarili niya. Pakiramdam iyon ng buhay na nagpapatuloy, ng pag-ibig na tumatawid sa panahon. Yumuko siya at ibinulong sa sanggol ang kwento kung paano minsan ay itinapon ang lolo niya na parang basura at kung paano siya niligtas ng kabaitan. Tumingala si Chloe sa kanya na may malalaking mausisang mata. Halos parang naiintindihan niya ang bawat salita. Lumaki at umunlad ang Teresita Clinic sa pag-aalaga ni na Ismaela at Mario. Naging tunay itong liwanag para sa komunidad, nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa mga taong noon ay hindi kailanman nakaka-afford. Ginamit ni Sarah ang talento niya para magdisenyo ng moderno at praktikal na pagpapalawak ng gusali. Si Mariana naman ay nag-organisa ng mga fundraising event na puno ng pagkamalikhain at kababaang loob. Bawat isa ay nagbigay ng kaya nila gamit ang kani-kaniyang regalo para panatilihing buhay ang pamana ni Teresita. Maraming hapon ding ginugol si Ricardo sa klinika. Umuupo siya sa waiting area at nagkukwento sa mga bata roon at naging minamahal na lolo kwentista ng komunidad. Mahal na mahal siya ng mga bata at mahal na mahal din niya sila. Makalipas ang mga taon, ng 5 taong gulang na si Chloe, dinala siya ni Ricardo sa paglalakad malapit sa lugar kung saan nagsimula ang ikalawa niyang buhay. Wala na ngayon ang tambakan. Tumulong ang kumpanya ni Ricardo na ipasara iyon at gawing lunti ang public park na puno ng puno at damo. Dito ba talaga, Lolo? Tanong ni Chloe, itinuturo ang maliit na berdeng burol. Oo, mahal ko, malumanay na sagot ni Ricardo. Dito nagtapos ang buhay ko at dito rin ito nagsimula ulit. Mahigpit pinisil ni Chloe ang kamay niya. Ang swerte mo, Lolo! Napangiti si Ricardo sa katotohanan iyon. Oo, sabi niya, kailangan kong mawala ang lahat para mahanap ang tanging bagay na talaga palang mahalaga. Umupo sila sa isang bangko habang lumulubog ang araw sa likod ng lungsod, pinipinta ang langit ng kahel at lila. Naalala ni Ricardo si Rogelio na namatay mag-isa sa kulungan. Nakaramdam siya ng lungkot para rito pero wala ng galit. Iba-iba ang dulo na pinipili ng buhay para sa bawat tao at kailangang harapin ng bawat isa ang kinita niya. Si Ricardo ay napapalibutan ng kapayapaan, layunin at pagmamahal. Tuwing linggo, nagtitipon ang pamilya sa bahay klinika para magsalo-salo. Laging puno ang mesa ng pagkain, ingay at tawanan. Paikot-ikot ang mga plato, sabay-sabay ang usapan at sobrang lakas ng saya na parang nanginginig ang bintana. Hindi perpekto ang pamilya nila. Nabuo ito mula sa mga pirasong basag, tinahi ng iba't ibang kulay. Pero matibay ito at hindi na mababasag. Pare-pareho nilang natutunan ang iisang katotohanan. Ang yaman ay hindi kung ano ang nasa bangko. Ang yaman ay kung ilang tao ang bumubuhat sa iyo kapag bumabagsak ka. Sa pangunahing pader ng klinika, may malaking litrato ni Teresita. Ngumiti siya roon na may pilyo at alam na tingin na lagi niyang dala. Sa ilalim ng larawan niya, may gintong plakang nakasulat. Dito, nagpapagaling kami gamit ang agham, pero nag-aayos kami gamit ang pag-ibig.
Madalas tumingin si Ricardo sa litrato, itinaas ang baso at ngumiti. Tinupad niya ang pangako niya, pinrotektahan niya ang mga taong nagligtas sa kanya, natutong magmahal ng tama at bumuo ng pamana na mabubuhay kahit wala na siya. Isang gabi lumapit si Ismaela sa likod niya at ipinatong ang braso sa balikat niya. "Anong iniisip mo, matandang lalaki?" tanong niya ng may lambing. "Na ako ang pinakamayamang tao sa mundo, doktora," sagot niya, nakangiti. At habang nawawala ang huling liwanag at lumilitaw ang unang mga bituin, alam ni Ricardo ang isang bagay ng sigurado. Ang kwento niya tungkol sa milyonaryo at sa batang galing sa tambakan ay hindi fairy tale. Isa itong aral tungkol sa pagiging tao, paalala na totoo lang ang pag-ibig kapag nagiging gawa at na ang kabaitan ay kayang buuin muli ang buhay mula sa wala. Kung naantig ka ng kwentong ito, gusto naming i-rate mo ito mula 1 hanggang 10. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng like at subscribe at sabihin sa comments kung saan kayo nanonood. Salamat sa pagsama sa amin sa bawat kwento. Naway pagpalain kayo at ang pamilya ninyo.